Tahimik ang buong gusali ng Torres International Corporation sa unang oras ng umaga. Tanging ang langit-ngit ng walis ni Leia ang maririnig habang nililinis niya ang sahig ng malawak na lobby. Suot ang simpleng uniforme ng mga janitor, kulay asul na may pangalan niyang burda sa dibdib. Nagmistulang isa lamang siyang anino sa gitna ng mararangyang suot ng mga executive na isa-isang nagsidatingan. Walang pumapansin sa kanya. Sanay na siya roon. Si Leia Ramirez, 31 anyos, ay isa sa pinakatahimik at pinakamasipag na empleyado ng kumpanya. Hindi siya mahilig makihalubilo, hindi sumasama sa tsismisan ng ibang janitres, at madalas ay nasa sulok lang, naglilinis, nakikinig ng mga podcast sa kanyang mumurahing earphones, o di kaya'y nagbabasa ng luma ngunit makapal na librong nakasulat sa Mandarin. Hoy, Leia! Hindi mo na naman sumama kahapon sa merienda, ha? Tawag sa kanya ni Aling Cora, ang pinakamatandang janitress sa kumpanya. Pasensya na po, Aling Cora, may tinapos lang po ako. Sagot niya habang abala pa rin sa pagwawalis. Parati kang may tinatapos. Hindi mo ba alam sayang ang mga chika? Baka sa dami ng katahimikan mo, mamiss mo na ang mga pangyayari. Sabay tawa nito habang lumakad palayo. Mumiti lang si Leia. Hindi niya kinailangang ipaliwanag. Hindi rin naman niya kayang ipaliwanag ng buo ang totoo. Sa silid ng maintenance, may nakatagong maliit na estante si Leia. Doon, may mga lumang diksyonaryo ng Chinese-English, isang luma ngunit gumaganang tablet na puno ng mga Chinese audio lessons, at isang notebook na sulat kamay niya mismo, punong-puno ng talasalitaan, grammar rules, at translation exercises. Dahil ito ang tunay na dahilan kung bakit ayaw niyang makipagkwentuhan. Sinasamantala niya ang bawat minuto upang muling balikan ang dati niyang pangarap. Nasa 2 taon na sana siya ng kursong AB Foreign Languages sa isang universidad sa Maynila. Full scholar pa nga nang bigla siyang umuwi sa probinsya. Naaksidente noon ang kanyang ina sa palengke at naging partially paralyzed. Siya na ang tumayong tagapag-alaga at tagapagtustos. Bitbit ang pangarap, ngunit ibinaon muna ito sa baul. Sa halip na tumungo sa klase, pumasok siya bilang janitress para makaraos sa araw-araw. Ma, bulong niya minsan sa telepono habang nasa rooftop ng gusali. Okay lang po ako dito. Makikita nyo, darating din yung araw na mapapaaral ko si Junjun. Leia anak, huwag mo nang pilitin ang sarili mo. Kung kaya mo lang anak. Sagot ng ina niya mula sa kabilang linya, halatang mahina pa ang katawan. Pero hindi lang si Junjun ang dahilan. Sa puso ni Leia, may isang bagay siyang hindi pa kayang pakawalan. Ang kanyang pagmamahal sa wikang Mandarin. Tuwing gabi, habang nakaupo sa maliit niyang inuupahang kwarto, binubusan niya ang tablet at pinapakinggan ang boses ng virtual tutor. Ni hao, wajiao Leia. Paulit-ulit niyang binibigkas sa sarili. Minsan, nagugulat na lang siya na lumipas na ang 3 oras sa pagbabasa at pagsusulat. Nagsusulat siya ng diary sa Mandarin. Hindi niya ito pinababasa kanino man. Lahat ng emosyon niya, takot, pagod, pag-asa, ay nakatago sa mga karakter na halos wala namang may alam sa paligid niya kung paano basahin. Isang araw habang naglilinis sa conference room, napansin niyang may naiwan na mga papel. Napansin niya agad ang header, China Expansion Proposal. Napangiti siya. Kahit janitress lang siya, nauunawaan niya ang ilang nilalaman ng dokumento. Hindi niya intensyon basahin ito ng buo, pero isang parte ang tumatak sa isip niya, negotiations will require direct Mandarin correspondence. Naramdaman niyang kumabog ang dibdib niya. Napalunok siya. May koneksyon ang kumpanyang ito sa China? Bulong niya sa sarili. Kinagabihan, habang tinutulungan ang anak niya sa module nito, naisip niya kung sakaling dumating ang araw na kailanganin ng kumpanya ng tagasalin o tagapagsalita sa Mandarin. May pag-asa pa kaya siyang mapansin? Mapapansin ba ang isang katulad niyang janitress lang? Nanay, tanong ng anak niyang si Junjun habang nagkukulay, bakit po lagi ka nagbabasa ng Chinese? Para pag lumaki ka anak, matutulungan na kita para matahanap si nanay ng mas magandang trabaho. Sagot niya, sabay halik sa noo ng anak. Alam niyang imposibleng mangyari yun sa kasalukuyang sitwasyon. Walang nagtitiwala sa janitress. Wala ring may alam sa nakaraan niya.
pero hindi siya sumusuko. Araw-araw, pareho ang takbo ng kanyang buhay. Gising ng alas 4 ng umaga, pasok sa trabaho, nililinis ang bawat sulok ng kumpanya, umiiwas sa tsismis, tahimik na nag-aaral, tapos uwi sa anak. Uulit-ulit kinabukasan. Nakakapagod, pero hindi siya humihinto dahil alam niyang balang araw darating din ang pagkakataong iyon. Ang tanong lang, kailan? Copy ends here. Mainit ang sikat ng araw sa kalagitnaan ng Lunes nang dumating ang isang bagong sasakyan sa harap ng Torres International Corporation. Matagal na ring kumakalat sa opisina ang balitang may bagong CEO na papalit kay Mr. Amado Torres na ngayoy retirado na at nasa Amerika. Ang balita ay tungkol sa anak nito na galing sa abroad, isang batang negosyante na mabilis umangat sa larangan ng tech development sa Singapore. Ang pangalan niya, Elijah Torres. Ang batang yon, siya na daw ang CEO? Bulong ng isa sa mga empleyado habang nagmamadaling pumasok sa elevator. Oo, anak daw ni Don Amado, pero hindi marunong magtagalog, parang suplado pa ata, dagdag pa ng isa. Habang tahimik na nagmamasid mula sa gilid si Leia, pinagmamasdan niya ang pagpasok ng isang matangkad, moreno at disente ang porma na lalaking nakasuot ng simpleng long sleeves at slacks. Nakasuot ito ng salamin at may hawak na leather briefcase. Sa unang tingin, hindi mo aakalain na CEO siya. Pero pag nagsimula ng magsalita, makikita agad ang tindig at otoridad. Morning people, bati nito habang diretsyo sa reception at hindi na tumingin sa paligid. Si Leia, na noon ay naglilinis sa gilid ng pasilyo malapit sa elevator, ay pansamantalang napatigil. Hindi dahil sa itsura ng bagong CEO, kundi dahil sa narinig niyang pabulong na tanong ng lalaki sa receptionist. I heard our Beijing partner is coming for the strategic meeting. Did the interpreter confirm? Tanong ni Elijah sa receptionist na mukhang na-stress agad. Oo po, Sir Elijah, pero may delay daw sa flight ng translator. Baka hindi umabot sa meeting bukas. Not good. Maikli niyang sagot, sabay buntong hininga at lumakad palayo. Napansin ni Leia ang panandaliang pag-aalala sa boses nito. Alam niyang hindi biro ang pagkakaroon ng Chinese partner sa negosyo, lalo na kung may language barrier. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaibang kutob siyang hindi iyon ang huling beses na maririnig niya ang pangalang Beijing partner. Kinabukasan, maaga na namang pumasok si Leia. Sa kanyang likod, naririnig niyang nag-uusap ang ilang empleyado sa pantry habang nagkakape. Alam mo ba, si Sir Elijah daw, nagmakaawa kaninang umaga sa interpreter agency pero lahat fully booked, 6 ang isa. Ang alam ko, mismo Chinese ambassador pa daw ang pasama sa investors. Kapag pumalpak ang meeting mamaya, lagot ang kumpanya, dagdag pa ng isa. Sa likod ng mga tinig na iyon, tahimik na naguhugas si Leia ng timba sa may utility sink. Hindi niya alam kung bakit nanginginig ang kamay niya. Hindi pa man siya bahagi ng meeting o sino mang kaisa sa usapan, pero ramdam niya ang tensyon sa paligid. Lumipas ang ilang oras. Habang nasa hallway siya at nagwawalis malapit sa boardroom, bumukas ang pinto at lumabas si Elijah. Nakataas ang kilay nito, hawak-hawak ang cellphone habang pauli-ulit na sinasabi, "Yes, I know. I understand. But can't you at least send someone else? I'll pay extra. Just find me someone." Pagkababa ng tawag, napaupo ito sa may gilid ng hallway. Mukhang hindi napansin si Leia habang nakaupo ito sa gilid ng bintana. Dinig niya ang mahinang bulong ng lalaki. Paano ko mapapaliwanag sa kanila kung hirap pa akong bumigkas ng simpleng nihaw? Doon siya muling napatigil. Lumingon si Elijah sa gawin niya. Sandali silang nagkatinginan. Si Leia ay agad yumuko at itinuloy ang pagwawalis. "Pasensya na miss, hindi ko alam na may tao pala," mahinang sambit ni Elijah. "Okay lang po sir," tugon niya na halos pabulong din. Pagkatapos ng ilang segundo, tumango si Elijah at tumayo. "Pasensya na rin kung nabigla ka sa tinig ko. Medyo stressful ang sitwasyon ngayon." Tumango lang si Leia. "Intindihin po sir." Dumaan ang buong araw na tila nakabitin sa ere ang isang malaking pagkukulang. Sa bawat department na pinupuntahan ni Elijah,
Tila may paghahanap siya sa isang sagot, isang solusyon, pero walang makapagbigay. Kinabukasan, habang naglilinis si Leia sa may likurang bahagi ng opisina kung saan kadalasang dumaraan ang mga kargamento at padala mula sa international branch, narinig niya ang dalawang lalaki na nag-uusap. Di ba sayang kung ma-miss natin yung kontrata? Puro sa China yung materials natin. Kaya nga, kung may marunong lang sanang mag-translate, yung kasing bilis ng real time, doon lalo pang kumabog ang dibdib ni Leia. Sa ilang araw niyang pakikinig at pagmamasid, ramdam niyang unti-unti nang nauubos ang pasensya ng bagong CEO. Pero sino ba naman siya para magsalita? Isang simpleng janitress. Ngunit kinagabihan, habang nagbubukas ng kanyang notebook at binabalikan ang kanyang tala-arawan sa Mandarin, hindi niya naiwasang mapaisip, paano kung hindi niya kayang tapusin ang tanong? Hindi pa ngayon, hindi pa ito ang tamang oras. Pero ang tanong ay nananatili sa kanyang isipan. At sa lalim ng kanyang pag-iisip, alam niyang ang kasagutan sa tanong na iyon ang magiging simula ng pagbabago sa kanyang buhay. Hindi niya alam kung kailan, pero darating ang pagkakataong yon na maririnig din ang boses ng isang janitress sa wika na kahit CEO ay hindi kayang sambitin. Copy ends here. Hindi na halos makakain si Elijah Torres sa sobrang tensyon. Ang corporate boardroom ng Torres International ay puno ng mamahaling kagamitan at nakasabit sa pader ang mga larawan ng kanyang ama, si Don Amado, kasama ang iba't ibang kilalang negosyante at diplomat. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, tila hindi kayang itago ng mga marble na pader at glass panels ang bigat ng problema. Nasa labas na ng gusali ang mga Chinese investors. 5 minuto na lamang bago magsimula ang meeting at wala pa rin ang interpreter na halos 1 linggo nang hinihintay. Sir, hindi na talaga makakarating si Mr. Lee. Na-stranded daw po sa Clark Airport. Ulat ng assistant ni Elijah na si Mika habang bitbit ang tablet na may online updates. Didn't we pay them in advance? I told them this meeting is crucial. Mahinang sagot ni Elijah habang nakapikit at hawak-hawak ang sentido. Yes sir, they said they'll refund a portion, but that won't help us now, sagot ni Mika. Sa sulok ng hallway sa labas ng conference room, naroon si Leia, naglilinis ng glass doors gamit ang basang pamunas. Sa bawat pagdampi ng basahan sa salamin, naririnig niya ang usapan, kahit papilit niyang huwag makialam. Ramdam niya ang kaba, hindi lamang sa tono ng boses ni Elijah, kundi pati sa mga taong dumadaan-daan sa paligid, mga empleyadong parang may hinihintay na masamang balita. Paano na lang to? Bulong ni Mika sa isang executive. Ang dami nilang tanong. Hindi sila gaanong marunong ng English. Tumigil saglit si Leia sa ginagawa. Tumingin siya sa kanyang sariling refleksyon sa salamin. Bumuntong hininga. Tila may gumugulong na init sa kanyang dibdib, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa matagal na niyang kinikimkim. Sa wakas ay heto na, ang pagkakataong yon. Habang palapit ang oras ng meeting, biglang bumukas ang elevator. Lumabas ang grupo ng Chinese investors na bawang nakasuot ng dark suits. Maingat ang bawat kilos, halatang may disiplina at estriktong profesionalismo. Ngunit pansin ni Leia na ang ilan ay nakakunot na ang noo, dala marahil ng pagkaantala at kawalan ng maayos na komunikasyon. Lumapit si Elijah kahit halatang hindi sanay at ngumiti. Good morning. Mati niya at pinilit ang isang bungang ngiti. "Zao sagot ng isa sa mga bisita. Nagkatinginan ang grupo. Isang lalaki, si Mr. Chen, ang humarap kay Elijah at nagsalita ng tuloy-tuloy sa Mandarin. Dahil hindi na alam ni Elijah ang isasagot, lumingon siya kay Mika. Wala ring maisagot ang dalaga kundi ang iling. Nagsimulang magsalita si Elijah ng ilang putol-putol na Chinese phrases. Wo, yao, gen ni, tan hua. Pilit niyang sinabi. Napailing si Mr. Chen at sa halip na mainis, tila nalungkot ito. Mukhang napagtanto na wala talagang handa ang kumpanya sa naturang sitwasyon. Tiningnan ni Elijah ang kanyang assistant, pagod at desperado. Is this how we represent ourselves? Bulong niya at halos hindi na mapigilan ang pagkadismaya.
At dun, sa gitna ng aahimikan, isang mahinahong tinig ang pumutol sa tensyon. Kaya ako po magsalita ng Chinese. Sambit ni Leia habang nakatayo sa gilid, hawak pa rin ang kanyang pamunas. Parang huminto ang oras. Tumingin sa kanya si Elijah, ang mga executives at pati ang mga Chinese guests ay napalimon sa direksyon niya. Isang janitress. Sa mga sandaling yon, lahat ay tila nagtatanong sa kanilang sarili kung tama ba ang narinig nila. Ano yung sinabi mo? Tanong ni Elijah. Mababa ang boses, ngunit puno ng pagtataka. Marunong po akong magsalita ng Mandarin, ulit ni Leia. Mas matatag ang boses. Tahimik ang paligid. Walang kumikibo. Hanggang sa biglang tumawa si Mariel, isang executive assistant na kilala sa pagiging sarkastiko. Ay nako, baka mga numbers lang ang alam niyan. Nakakahiya. Meeting to, hindi game show. Sabay tawa niya at ng dalawa pang staff sa gilid. Ngunit hindi na tinag si Leia. Huminga siya ng malalim, lumapit ng kaunti at binitawan ang kanyang basahan sa gilid ng pader. Tumingin siya kay Mr. Chen, ngumiti at nagsalita ng direkta sa Mandarin. Tajahao, walea liya, o hanbao chen jintende fani mayot, wakay pangi mang fani. Good day, my name is Leia. I'm sorry the assigned translator couldn't make it today. I can help interpret for you. Napadilat si Mr. Chen at biglang lumapit. Sumagot ito ng mabilis, para bang sinusubok siya. Taihaola, na woman xianzai ki kai shirhui ima? Great, then can we begin the meeting now? Tumingin si Leia kay Elijah at mahinahong nagsalin. Sir, gusto na po nilang simulan ang meeting kung ayos lang daw po sa inyo. Hindi makapaniwala ang CEO. Parang hindi niya alam kung matutuwa o masisindak. Tumingin siya sa paligid saka kay Leia. Then let's begin. Sabi niya sa wakas. Tumango si Mr. Chen. Sa mga sumunod na minuto, pinaupo si Leia sa tabi ng CEO at doon niya pinatunayan ang kakayahan. Matatas siyang nagsalin. May kumpiyansa at kabisado ang teknikal na termino ng negosyong pinag-uusapan. Halatang hindi lang ito basta self-study. Alam ng lahat na may malalim siyang kaalaman at higit sa lahat, may puso. Hindi na muling nagsalita si Mariel. Tahimik lang siyang nakamasid habang bumabagsak ang pride niya kasabay ng pag-angat ng isang dating janitress. At sa unang pagkakataon, sa loob ng matagal na panahon, nakita ni Elijah ang liwanag sa isang taong hindi niya kailanman inakalang magiging sagot sa problema ng buong kumpanya. Copy ends here. Matapos ang mahigit isang oras na meeting, lumabas sina Elijah at ang mga Chinese investors mula sa boardroom na masigla ang mga muka. Si Mr. Chen at ang mga kasama niya ay nakangiti habang nakikipagkamay kay Elijah. At sa huli, kay Leia. Hindi pa rin makapaniwala ang buong opisina na ang simpleng janitress na dati halos hindi napapansin ay ngayon ay sentro ng isang mahalagang negosyasyon. Nei Feitang Yosho, Shesheni, Leia, you are very competent. Thank you, Leia. Wohan Gaoxing ng Pangdao Niman. I'm happy I could help you. Napansin ni Elijah kung paanong may tiwala at respeto ang mga investor sa kanya. Pagkatapos ng huling handshake, tumalikod si Mr. Chen at numiti bago pumasok sa elevator. Wala ni isa sa mga banyaga ang nagpakita ng alinlangan sa kakayahan ni Leia. Sa halip, tila nakakita sila ng isang bihirang kayamanan sa isang lugar na hindi nila inapalang may ganito. Pagkasara ng elevator, tila doon palang napakawalan ni Elijah ang matagal na niyang kinikimkim na tensyon. Huminga siya ng malalim at napatingin kay Leia, na ngayon ay nakatayo lang sa tabi. Bit-bit ang kanyang luma at may sulok pang basa na notebook. Nakasukbit pa rin sa likod ang kanyang ID na may nakalagay, Leia Ramirez, Janitorial Staff. Where did you learn to speak like that? Tanong ni Elijah. Baka sa boses ang paghanga at pagtataka. Saglit na natigilan si Leia. Hindi siya sanay nakausapin ng isang tulad ni Elijah ng ganoon kadirekta. Lalo pat walang halong utos o tingin na tila siya'y alila lamang. Sa kolehiyo po, sir. Scholar po ako noon sa Maynila. Foreign Languages Major. Mandarin ang specialization ko. Mahina ngunit matapat ang sagot niya. Scholar? Ulit ni Elijah. Bahagyang nagtaas ng kilay.
Then why are you? Hindi na niya tinuloy. Para bang napagtanto niyang hindi na kailangang itanong ang kasunod. Alam niyang may dahilan at hindi ito dahil sa kapabayaan ni Leia. May nangyari po noon sa pamilya ko. Na-aksidente ang nanay ko at ako na lang po ang natitirang nag-aalaga sa kanya at sa kapatid kong may sakit. Kaya iniwan ko ang pag-aaral. Naging janitress na lang ako para makapagpadala ng pera sa kanila. Tahimik na nakinig si Elijah. Sa wakas, tila nakita niya ang buong larawan sa likod ng isang tahimik na empleyado. Isa pala itong babaeng may talino, prinsipyo at sakripisyo. Alam mo bang hindi ko alam kung anong gagawin ko kanina? Sambit ni Elijah, bahagyang tumawa. Kung hindi ka nagsanita, baka wala ng investors bukas. Hindi sinagot ni Leia ang sinabi. Bagkus ay yumuko siya bilang tanda ng paggalang, pero ramdam niya ang kakaibang damdaming bumabalot sa paligid. Hindi na ito ang parehong opisina na pumasok siya kaninang umaga. May mga matang nakatitig sa kanya, iba't ibang emosyon, pagkagulat, pagdududa, at higit sa lahat, inggit. Pagbalik niya sa janitor's locker room, naroon si Aling Cora at ang ilan pang kasamahan sa cleaning staff. Tahimik ang lahat habang pinapalitan niya ang kanyang uniforme. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng pananahimik. Hindi ito yung simpleng walang may pake, kundi tahimik na may laman. Ay, janitress pa rin pala ang suot mo. Akala ko big time ka na. Sabat ni Mariel na biglang sumulpot sa pinto. Isa sa mga dati niyang tasamahan sa accounting at kilala sa pagiging mapangmata. Hindi naman po ako umaasang big time, Mariel. Ginawa ko lang po ang kailangan para sa kumpanya. Mahinahon niyang sagot. Baka kasi akala mo promotion agad to. Di lang dahil nakapagsalita ka ng Chinese, mas magaling ka na sa amin. Ngunit bago pa makasagot si Leia, biglang dumating si Mika, ang assistant ni Elijah. Lahat ay natahimik. Miss Leia Ramirez, tawag ni Mika. Pinapatawag ka ni Sir Elijah. Gusto ka raw kausapin sa opisina niya. Ngayon na. Bidna ang tibok ng puso ni Leia. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o ma-excite. Tumango siya at sumunod agad. Pagbasok niya sa opisina ng CEO, kaagad siyang inalok ni Elijah ng mauupuan. Relax, hindi ito interrogation, sabi nito. Gusto lang kitang pasalamatan. Hindi lang basta thank you, pero thank you na baka hindi ko kayang tumbasan. Napayuko si Leia. Sir, wala pong anuman. Actually, meron akong gustong ni-propose. Napatingin si Leia, bahagyang nabahala. I want you to work directly under my department as a temporary interpreter. Bago dumating ang bagong translator next month, ikaw muna. And if you want, you can keep doing it, not just temporarily. Po? Tanong niya, gulat. You'll be compensated properly. I already talked to HR. Magiging dual role mo ito for now. Pero don't worry, I'll take care of your load. Alam kong hindi madaling magtransisyon. Hindi makapagsalita si Leia. Ramdam niya ang unti-unting pag-ikot ng mundo sa paligid niya. Sa dami ng panahong nanahimik siya, sa wakas may nakarinig. Sa dami ng taong kumukutya, may isa palang magtitiwala. Bakit ako, sir, maraming mas magaling, mas presentable? Because you didn't wait to be asked. Tumayo ka kahit hindi ka sigurado kung may tatanggap sa boses mo. At higit sa lahat, alam kong hindi ka nanlilito. Gusto mo lang makatulong, and that's rare. Sa puntong iyon, hindi na napigilan ni Leia ang luha. Hindi ito iyak ng panghihinayang, kundi ng kauna-unahang pagtanggap. Salamat po, Sir Elijah. Hindi ko po ito sasayangin. At sa labas ng opisina, habang paalis si Leia, napansin niyang tila mas mabigat ang mga pingin ng ibang empleyado sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya yuyuko. Hindi na siya magpapaliwanag. Hindi na siya muling mananahimik. Copy ends here. Pagkalabas ni Leia mula sa opisina ng CEO, damang-dama niya ang biglang pagbago ng ihip ng hangin sa buong opisina. Parang bawat mata ay sumusunod sa bawat hakbang niya. Tila may nais tuklasin sa kanyang presensya. Dati-rati, wala ni isang tumitingin sa kanya habang nagwawalis o nagpupunas ng salamin. Pero ngayon, kahit wala siyang suot na bago, parang may ibang liwanag na nakapaligid sa kanya. Liwanag na kaakibat ay biglaang tensyon at inggit mula sa mga taong hindi makapaniwala sa mabilis na pagbabago ng kanyang katayuan. Pagdating niya sa pantry,
upang kumuha ng tubig, biglang natahimik ang grupo ng empleyadong kumakain. Isa sa kanila, si Glenn mula sa IT department, ang naglakas loob na magsalita. "Oy, Leia! Interpretry ka na ngayon, ha?" Sabi nito. Kunway nakangiti pero bakas ang sarcasm. Pansamantala lang po habang wala pa po yung totoong translator. Sagot niya. Pilit na magaan ang tono. Grabe no? Dati ka lang janitress. Ngayon nasa boardroom ka na. Astig! Baka next week CEO ka na rin. Singit naman ng isa pang lalaki at nagtawanan ng ilan. Hindi na siya sumagot. Hindi dahil wala siyang laban, kundi dahil alam niyang mas may saysay ang pananahimik kaysa makisabay sa mga patutsada ng taong hindi kailanman naging bahagi ng kanyang sakripisyo. Pagbalik niya sa maintenance office upang i-log out ang kanyang cleaning tasks, sinalubong siya ni Aling Cora. Sa unang tingin, parang walang nagbago sa ekspresyon nito. Matigas, malamig, at walang pakialam. Pero hindi nakaligtas kay Leia ang bahagyang sulyap ng pag-aalinlangan sa mga mata nito. "Leia," wika ng matanda habang pinapatuyo ang mga basang mop. "Magaling ka pala. Ang tagal na nating magkasama rito, ni hindi mo man lang nabanggit yan. Pasensya na po, Aling Cora. Hindi ko naman po akalaing magagamit ko pa yun dito." Sagot niya ng mahinahon. "Hindi mo ba naisip na baka napag-iwanan mo na ang lugar mo?" Tanong nito, diretsahan. Napatingin si Leia. "Wala po akong intensyon na iwan ang trabaho ko o ang mga kasama ko. Ginawa ko lang po ang alam kong makakatulong." Tumango si Aling Cora, pero hindi na muling nagsalita. Sa halip, iniwan na lang siya sa silid habang tuloy-tuloy ang pagpiga sa mop na parang tinatanggal din ang bigat ng loob. Kinahapunan, pinatawag siyang muli ni Mika para formal na i-orient sa kanyang bagong tungkulin. Doon ipinaabot ni Elijah na habang wala pa ang permanent translator, si Leia muna ang magiging liaison ng kumpanya sa lahat ng Chinese-related dealings. Mga emails, documents at verbal translations. "Ayos lang ba sa'yo na dual role ka muna?" Tanong ni Mika habang hawak ang kanyang bagong task sheet. "For now, janitress ka pa rin sa papel, pero may dagdag na allowance dahil sa interpretation tasks mo." "Opo, ayos lang po sa akin. Wala po akong reklamo," sagot niya. At sa loob-loob niya, hindi niya akalaing mangyayari ito. Kahit papansamantala lang ang pagkakataon, buo ang loob niyang patunayan na hindi lang siya basta natsambahan. Ngunit habang unti-unting gumaganda ang daloy ng trabaho, mas lalo ring dumadami ang mapanuring mata. Sa bawat departe na pinupuntahan niya para mag-deliver ng translated documents, ramdam niya ang mga bulungan sa paligid, mga usapang hindi direktang sinasabi sa kanya pero sadyang sinasadyang iparinig. Siguro ginayuma si Sir Elijah? Baka may tinatago yan. Sino ba namang janitress ang marunong ng Mandarin? Alam mo na, baka nagsinungaling lang. Pwedeng Google Translate lang ang alam niya. Hindi siya sumagot. Ngunit gabi-gabi, pag uwi niya sa inuupahang maliit na kwarto, hindi niya maiwasang mapaluha habang niyayakap ang kanyang anak na si Junjun. Hindi sa sakit ng katawan o hirap ng trabaho siya umiiyak, kundi sa bigat ng panlilibak ng mga taong ayaw maniwala sa katotohanang pinaghirapan niya. "Anak," bulong niya habang hinihimas ang likod ng bata, "basta tandaan mo, hindi mo kailangang ipaliwanag ang galing mo sa mga taong sarado ang isipan. Sapat na yung alam mong hindi ka nandaya." "Nanay, may masama bang maging matalino?" Inosenteng tanong ni Junjun habang nakaakap sa kanya. "Hindi anak, pero minsan ang katalinuhan ay hindi agad tinatanggap ng lahat. Lalo na kung galing sa lugar na ayaw nilang paniwalaan." Kinabukasan, habang nagsasalin siya ng bagong dokumento para sa panibagong supplier mula Guangdong, biglang may kumatok sa kanyang mesa. Isa itong matandang lalaki na pamilyar sa kanya, si Mr. Salcedo, isa sa mga senior managers na bihira magsalita sa kahit sinong rank-and-file employee. "Miss Ramirez," ani Mr. Salcedo, "I just want to say I admire what you did. Sa tagal ko rito, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Keep it up." Ngumiti si Leia
At doon niya naramdaman ang unang tunay na kumpirmasyon ng respeto mula sa taas. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang pagtaas ng tiwala ng pamunuan sa kanya. Pinayagan siyang dumalo sa mga training ng admin staff para mas mapaunlad ang kanyang skill set. Ngunit kasabay nito, patuloy din ang paglaganap ng tsismis. Minsan pa nga, may anonymous complaint na dumating sa HR na sinasabing gumamit daw si Lea ng fake credentials para makapasok sa interpreter role. Ngunit nang siyasatin, walang basihan. Mismong si Elijah ang nagsabing, wala akong pakialam kung saan siya galing. Ang mahalaga, napatunayan na niya kung anong kaya niya. I trust her more than I trust most people here. At sa gitna ng mga mata na patuloy na sumusukat sa kanya, may mga bagong mataring lumalapit, mga nakakakita sa kanya hindi bilang janitress na nagkataong matalino, kundi isang babae na marunong tumindig kahit anong bigat ng tingin ng mundo. Copy ends here. Isang araw ng Sabado, sa isang sulok ng opisina na noon ay hindi niya akalaing mararating niya, tahimik na nagkukumpuni ng dokumento si Lea habang pinapakinggan ng isang audio recording na ipinadala mula sa Chinese supplier. Nakasalampak siya sa isang maliit na desk na ibinigay pansamantala ni Elijah habang hindi pa naaayos ang opisyal na pwesto niya sa bagong department. Sa mesa niya ay may lumang notebook, ilang papel na may translation notes at isang tasa ng instant kape. Habang binabasa niya ang kontratang kailangang isalin sa English at Mandarin, napansin ni Elijah na dumaan at sumilip sa maliit na silid. Kumakatok ito sa bukas na pinto bago pumasok. Maagang maaga, Miss Ramirez, you're here on a Saturday? Wika niya, sabay ngiti. Sayang po kasi ang oras. Hindi ko rin naman po mapag-aralan to sa bahay. Maingay po at kulang sa ilaw. Dito po mas komportable, sagot ni Lea habang inaayos ang headset niya. Umupo si Elijah sa katapat niyang upuan. Pinagmasdan ng kinakapitan niyang notebook. Punong-puno ng sulat kamay, Chinese characters, grammar rules, at kahit mga pagsusuri sa gramatika. Ginawa mo lahat to mag-isa? Tanong niya. Opo, sir. Nagsimula po ako nung third year college. Pero nung huminto na ako sa pag-aaral, ito na po yung naging aral ko. Sagot niya habang tinitingnan ang lumang pahina ng notebook na halos kupas na sa dami ng beses na binuklat. Pwede bang malaman kung bakit ka huminto? Tumigil saglit si Lea. Nagsalubong ang kanyang mga daliri at napalunok. Noong college po ako, full scholar ako sa isang universidad sa Maynila. Top student po ako sa Department ng Foreign Languages. Noong second year college ako, tumawag po ang kapatid ko na aksidente si mama habang tumatawid sa palengke. Tinamaan ng van. Napakunot ang noo ni Elijah. Nakikinig siya ng seryoso at wala ni isang pulgadang galaw sa katawan. Naging partially paralyzed si mama. At dahil ako na lang ang may kayang kumilos sa pamilya, iniwan ko ang pag-aaral. Nagtrabaho po ako kung saan-saan, pagseserbisyo sa mga kainan, tindera, tagalaba, hanggang sa makarating ako rito sa Maynila at matanggap bilang janitress dito sa Torres International. Pero bakas sa boses niya ang bigat ng mga salitang iyon. Hindi ito ang klaseng kwento na ibinabahagi ng isang taong sanay na maliitin. Isa itong kwento ng isang taong hindi kailanman huminto sa paniniwalang may saysay ang bawat araw ng pagpupunyagi. Hindi mo na binalikan ang pag-aaral? Tanong ni Elijah, bahagyang bumaba ang tino ng boses. Hindi ko na kinaya ang gastos. Kahit pa full scholar ako, kailangan ko pa rin ng pamasahe, pagkain at pambili ng gamit. Lalo na nung lumala yung kondisyon ni mama at na-diagnose ang kapatid ko ng juvenile diabetes. Sa akin na lang po umasa ang lahat. Tahimik si Elijah. Hindi niya malaman kung anong sasabihin. Sa ilang taon niya sa negosyo, sanay na siya sa mga kwentong punong-puno ng ambisyon at pagsusumikap. Pero ang kwento ni Lea ay higit pa ron. Hindi lang ito kwento ng taong may pangarap, kundi ng taong isinakripisyo ang pangarap para sa mas mahalagang bagay. Ibig sabihin, dugtong niya, natutunan mo ang fluent Mandarin sa sarili mo? Opo,
may mga lumang textbook akong binili sa mga ukay-ukay. Yung iba naman, pinasa lang ng mga dating kaklasiko. Naka-download din po ako ng mga audio lessons gamit ang libreng wifi sa barangay. Minsan po, pinapakinggan ko yon habang naglalaba. Impressive, sambit ni Elijah. And to think, nobody even knew you had this kind of background. Hindi ko na po kasi kailangan ipagsigawan. At saka, sino naman po ang makikinig sa kwento ng isang janitress? Mumiti si Elijah, ngunit may bakas ng pagkalungkot sa kanyang mata. Tumayo siya at tinapik ang mesa. Well, I listened, and I want more people to hear it. Mula noon, nagdesisyon si Elijah na paigtingin ang pagkilala sa kakayahan ni Leia. Sa susunod na linggo, ipinakilala na siya bilang in-house interpreter sa isang internal meeting. Bagaman hindi pa ito opisyal sa papel, alam ng mga empleyado na ibang posisyon na ang tinatahak ni Leia. Dito nagsimula ang sunod-sunod na tanong at pagtataka. Marami ang hindi nakapaniwala. May ilan pang nagsasabi na pineke niya raw ang kwento at hindi raw posible na matuto ng isang napakahirap na wika ng mag-isa lamang. Sa kabila ng lahat ng iyon, nanatili si Leia sa kanyang tinatahak. Walang depensa, walang pariwanag. Ginagamit niya ang galing sa pagsasalin, sa pagsusulat, at higit sa lahat, sa pagkilos na may respeto kahit sa mga taong humuhusga sa kanya. Si Leia, huwag kang mapipikon sa kanila. Paalala ni Mika isang araw habang sinasamahan siyang mag-ayos ng files. Ganyan talaga dito. Pag galing ka sa ibaba, kahit gaano ka pa kataas umakyat, lagi kang sisilipin ng iba mula sa ilalim. Sanay na po ako, mahinahong tugon ni Leia. Basta alam ko kung saan ako galing at kung saan ko gustong pumunta. Habang dumarami ang trabahong iniatas sa kanya, mula sa pag-translate ng mga legal documents hanggang sa pagsama sa mga online meetings na may Chinese clients, mas lalo ring lumilinaw sa kanya na hindi na siya babalik sa pagiging anino ng korporasyon. Unti-unti na siyang lumalantad sa liwanag ng pagkilala at kahit hindi ito madali, handa siyang harapin ito dahil ang edukasyong nawala noon ay hindi kailanman naging basura. Bagkus naging punla na ngayon ay unti-unting namumulaklak sa gitna ng mapanuring mundo. Copy ends here. Mula nang tuluyan siyang ipakilala bilang pansamantalang in-house interpreter, tuluyan nang nagbago ang takbo ng araw-araw ni Leia sa Torres International. Kung dati ay maagang pumapasok para magwalis ng labi at magpunas ng mesa, ngayon ay maaga pa rin siyang pumapasok. Ngunit para magsali ng dokumento, dumalo sa conference calls at maging tulay ng komunikasyon sa pagitan ng kumpanya at ng mga Chinese partners nito. Isang umaga, habang pinapakinggan niya ang voice memo na ipinadala ng isang Chinese supplier, biglang sumulpot si Elijah sa may pintuan ng maliit niyang cubicle. Miss Ramirez, tawag nito. May balita ako. Agad siyang tumayo, tinanggal ang earphones at inasikaso ang sarili. Opo sir, starting next week, ililipat ka na namin sa executive floor. Mas malapit sa main conference room para mas madali kang ma-access ng team. Wika ni Elijah habang may hawak na isang brown envelope. Po? Gulat niyang tanong. It's not permanent yet. Paliwanag ng CEO. Pero habang wala pa ang bagong full-time translator, gusto kong nandun ka na. Ipinasa ko na sa HR ang memo. Aakyat ka na next Monday. Hindi niya agad alam ang mararamdaman. Masaya, oo. Pero kasabay ng kasiyahan ay kaba. Dahil alam niyang sa bawat hakbang pataas, tay may katumbas na mas matinding mata ng paghusga. Salamat po Sir Elijah. Susubukan ko pong mapagbuti pa, sagot ni Leia. Nagagawa mo na, wika ng lalaki bago ito umalis. Iniwan sa kanya ang folder ng bagong kontrata na kailangang isalin. Nang araw ding iyon ay kumalat na ang balita sa buong opisina. Sa elevator, pantry at kahit sa group chats ng mga empleyado, naging mainit na usap-usapan ang biglaang pag-angat ni Leia. Hindi na ito basta chismis, isang kumpirmadong galaw mula sa pamunuan at para sa marami, ito ay hindi matanggap. Alam mo, kung galing ka sa HR o admin, gets ko pa. Pero janitress tapos ngayon nasa taas na? Sambit ni Angela, isang matagal ng staff ng logistics habang nakikipagkwentuhan sa hallway. Baka kasi may special favor, alam mo na.
Bulong ng isa, sabay sulyap kay Elijah na dumaan sa koridor. Samantala, sa janitorial department, may tensyon ding nararamdaman. Si Aling Cora, na dati tila walang pakialam sa kanya, ay biglang naging maalas ang dila tuwing nadadaanan siya. O ayan na ang interpreter natin. Aba, baka hindi na marunong magwalis yan ngayon. Baka mamaya ay pati tayo ipareport na sa HR. Sarkastikong sabi nito habang pinipiga ang mop. Hindi po ako nagbabago ng tingin sa trabaho, Aling Cora. Mahinahong sagot ni Leia. Ginagawa ko lang po ang inatas sa akin. Yan ang problema eh. Galing janitor tapos ngayon, kung umasta parang executive na rin. Ang bilis ng mundo mo, Hija. Sabat naman ni Rodel, isa sa mga utility staff. Hindi ko po yan hinihingi. Wala po akong sinasadyang masagasaan. Paliwanag niya, pero wala nang sumagot. Tahimik lang ang lahat, ngunit daman niya ang bigat ng paligid. Dumating ang Lunes at inilipat na si Leia sa executive floor. Mas maliwanag ang ilaw, mas malambot ang carpet, at bawat sulok ay may tahimik na presensya ng autoridad. Sa unang araw pa lang, nahirapan siyang mag-adjust, hindi sa trabaho, kundi sa presensyang tila hindi siya bagay sa ganitong mundo. Ang mga sekretarya ay may matatalim na tingin. Ang ibang managers ay hindi siya pinapansin. Ngunit sa kabila ng lahat, si Elijah ay nanatiling suportado. Inanyayahan siya nitong dumalo sa isang interdepartmental meeting kung saan isasama siya upang mag-translate ng buod ng report mula sa China. Sa loob ng silid, habang sinasalin niya ang mga punto mula sa wikang Chinese patungong Ingles, maraming beses na siyang tinaunan ng pagdududa. Isa na rito si Miss Trina, isang senior executive na tila hindi kontento sa kahit anong gawin niya. "Excuse me," wika nito, habang nakataas ang kamay. "Can we verify the accuracy of this translation?" Baka kasi may ibang meaning kapag binigkas sa corporate tone. Napatigil si Leia, ngunit bago pa siya makasagot, si Elijah ang tumayo. "I reviewed her preliminary translations myself," mariing wika ni Elijah, "and I trust her grasp of the language. If anyone has doubts, you're welcome to submit your own translation for comparison." Tahimik ang lahat. Si Miss Trina ay tumiklop, ngunit bakas ang hindi pa rin pagkumbinsi. Matapos ang meeting, habang nag-aayos si Leia ng mga papel, nilapitan siya ng isang senior manager na hindi niya inaasahan. "Leia," wika nito, "I admire your composure. Hindi madali ang ginagawa mo, lalo na sa paligid na to. Salamat po, Sir Art. Ginagawa ko lang po ang dapat. Keep doing it. You're inspiring more people than you think." Dahil dito, naging mentor niya si Sir Art. Unti-unti siyang tinuruan sa mas mataas na corporate practices. Pagsulat ng memo, pagsalin ng policy documents, at kung paano maayos na tumindig sa isang room full of doubters. Siya ang kauna-unahang taong hindi lang bumati ng galing mo kundi sinabayan siya sa pagtuklas kung paano pa siya mapapahusay. Mula sa maliit na kwarto sa janitorial department, unti-unti na siyang nakahanap ng bagong tahanan sa corporate world. Hindi madali. Sa bawat araw ay may panibagong hamon. Ngunit hindi siya sumusuko. At sa bawat sulat na kanyang isinasalin, bawat meeting na kanyang nilalahukan, at bawat taong humuhusga, mas lalo siyang nagiging matatag. Dahil sa puso niya, hindi siya umaakyat upang magpasikat. Umaakyat siya upang ipakita na hindi hadlang ang pagiging simpleng tauhan sa tunay na halaga ng isang tao. Copy ends here. Sa paglipat ni Leia sa executive floor, para siyang biglang itinapon sa isang mundong hindi niya kailanmang naisip na magiging bahagi siya. Mula sa sahig na dating nililinis niya, ngayon ay lumilipat siya mula sa isang silid patungo sa isa pa, dala ang folder ng mga confidential documents. Dati siyang kumakapit sa walis at mug. Ngayon ay may hawak siyang lapis, ballpen at patel na isinasalin mula Mandarin patungong Ingles. Pero hindi naging madali ang pag-adjust. Ang silid na inukupan niya sa executive floor ay maliit lamang ngunit maliwanag. May glass panel na kitang-kita mula sa hallway. Dito niya unang naramdaman ang uri ng katahimikang iba sa nakasanayan niya sa janitorial room. Dito, hindi mga mop o timba ang kahati niya sa espasyo,
kundi mga mata ng mga empleyadong tilang nagtataka kung bakit siya naroon. Magandang umaga, bati niya sa isa sa mga sekretarya sa tabi ng kanyang cubicle. Tumango lang ang babae. Walang ngiti. Sa mga unang linggo, naramdaman ni Leia ang bigat ng katahimikang at ang dami ng mapanuring mata na tila sinisiyasat ang bawat kilos niya. Madalas siyang makaramdam ng kaba sa tuwing lalapit siya sa photocopier o kukuha ng tubig sa pantry. Hindi dahil wala siyang alam, kundi dahil nararamdaman niyang lahat ng mata ay laging nakatingin sa kanya, parang naghihintay ng pagkakamali. Isang araw, habang abala siya sa pagsasalin ng isang dokumento ukol sa shipping logistics ng kumpanya sa China, tinawag siya ni Miss Trina, ang parehong manager na nagpahiya sa kanya sa isang meeting ilang linggo na ang nakalilipas. Leia, malamig na tawag nito habang nakatayo sa labas ng glass panel ng kanyang opisina. "Can I have a word?" Agad siyang tumayo at lumapit. "Opo, ma'am. I need this translated within the next 2 hours. May client meeting kami mamayang hapon." Sabay abot ng makapal na dokumento. "Opo, sisimulan ko na po ngayon." Ngumiti si Trina, ngunit hindi iyon ngiti ng pasasalamat. Mas mukhang pagsubok. "I'll expect nothing less than perfect." Nang umalis si Trina, huminga ng malalim si Leia. Wala siyang kopya ng reference ng terms at alam niyang technical ang ilang bahagi ng dokumento. Ngunit sa halip na matakot, inalala niya ang mga panahong wala siyang kahit anong gabay sa pag-aaral. Noong literal na nakiki-wifi lang siya para makinig sa mga podcast tungkol sa Mandarin business vocabulary. Alam niyang kaya niya ito, hindi para papunayan sa iba, kundi para patunayan sa sarili niya na hindi siya nilagay doon para lang masubukan. Nilagay siya roon dahil karapat-dapat siya. 2 oras ang lumipas at naisumite niya ang dokumento. Tahimik lang si Miss Trina nang natanggap ito. Ngunit habang nagaganap ang meeting, natanaw niya sa loob ng conference room na ginagamit ang isinalin niyang file. Nakita niya ring tumango si Trina matapos basahin ang ilang linya. Hindi ito ngumiti, pero hindi rin tumutol. Para kay Leia, sapat na iyon. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy ang mga mapanirang bulong sa likod niya. May mga gumagawa ng paraan para hanapan siya ng butas. Minsan, isang umaga, nadatnan niyang bukas ang drawer ng kanyang maliit na desk at may nawawalang translated document. Gumulong ang kaba sa dibdib niya. Alam niyang sensitibo ang mga hawak niya at isang maling kilos lang ay pwedeng makasira sa kredibilidad niya. Agad siyang nag-report sa HR. Ngunit bago pa man umabot sa formal na investigasyon, biglang kumalat ang tsismis sa buong opisina. Nawawala raw ang file ni Leia. Baka hindi niya talaga nagawa kaya sinabing nawala. Napatingin sa kanya ang ibang empleyado habang bumababa siya para kumain. Isang janitress na biglang naging interpreter. Tapos na yon sinasabing nawalan ng file. Para sa kanila, tila ito na ang hinihintay nilang ebidensya na hindi siya karapat-dapat. Dapat kasi di na pinapapasok sa taas ang mga ganyan Bulong ng isang lalaki habang papalayo. Wala siyang sinabi. Tahimik lang siyang kumain ng kanyang baon sa gilid ng pantry. Tanging si Mika ang lumapit sa kanya. "Alam ko hindi ikaw ang may kasalanan," sabi ng assistant ni Elijah. "Nauna ka pa ngang dumating kanina. At bago ka umalis kagabi, ikaw pa mismo ang nagsara ng ilaw sa office mo. Tayo lang ang may access doon." Ngunit ang mas hindi inaasahan ni Leia ay nang mismong si Elijah ang mag-imbestiga. Isinilip nito ang security footage mula sa hallway ng executive floor. At sa bandang 6:00 ng gabi, makikita sa kamera na may isang empleyado mula sa purchasing department na pumasok sa silid ni Leia habang wala na siya. Kinabukasan, pinatawag ng HR ang empleyado. Hindi na muling nakita sa opisina. Paglabas ng opisina, pinuntahan ni Elijah si Leia. "Next time," sabi niya, "huwag mong hayaang lamunin ka ng mga ganung tao. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa mga taong hindi naman handang makinig." "Salamat po, sir,"
sagot ni Leia, halos pabulong habang hawak-hawak ang isang bagong dokumento. At mula noon, tumibay ang tiwala ni Elijah kay Leia. Ngunit kasabay rin ito, mas lalo siyang naging target ng mga naiinggit. Hindi siya nagsasalita, hindi siya naghihiganti. Ang ginagawa lang niya ay ang trabaho niya. Tahimik, maayos at higit sa lahat, may integridad. Sa gitna ng mundo ng corporate politics at sarkastikong ngiti, si Leia ay nananatiling matatag. Dahil alam niyang mas maliwanag na ngayon ang silid na kinabibilangan niya. Hindi dahil sa ilaw ng opisina, kundi dahil siya mismo ang naging liwanag sa sarili niyang buhay. Copy ends here. Hindi naging madali para kay Leia ang manatili sa kanyang bagong mundo. Kung may isang bagay na mas mabigat pa sa trabaho mismo, iyon ay ang patuloy na paninira mula sa mga taong ayaw tanggapin ang pagbabago sa kanyang posisyon. Sa bawat araw na dumaraan, tila mas lumalalim ang ugat ng inggit at galit mula sa mga kasamahan niya noon sa janitorial department. Lalo na kay Aling Cora, ang matagal ng haligi ng maintenance team. Isang tanghali, habang papunta si Leia sa conference room para i-deliver ang translated documents para sa finance department, nasalubong niya sa hallway si Aling Cora. Nakasalubong rin nito si Mika, nakausap ni Leia ukol sa schedule ng susunod na online meeting. Tingnan mo nga naman, kung makaporma ang janitress, akala mo kung sinong executive. Sarkastikong bulong ni Aling Cora na sadya niyang idinerecho sa pandinig ni Leia. Magandang tanghali po, Aling Cora. Mahinahong bati ni Leia. Pilit pinanatiling mahinahon ang tinig. Ngunit hindi na kumibo si Aling Cora. Sa halip ay dumiretso na ito. Mabigat ang hakbang, dala ang cleaning cart. Ngunit bago mapalayo, bigla itong lumingon at nagsabi, kahit anong itaas mo, Day, tandaan mong janitress ka pa rin sa tingin ng iba. Napapikit na lamang si Leia, ngunit hindi siya sumagot. Nagpatuloy siya sa kanyang lakad at tumuloy sa meeting, dala ang mabigat na pakiramdam na mas mahirap kalabanin ang mga taong galing sa parehong mundo na kinalakihan mo. Kinabukasan, pinatawag siya ng HR. Hindi niya inaasahan ang pangyayari. Isang formal na reklamo ang isinampa laban sa kanya. Umano'y paggamit ng peking credentials para makapasok sa interpreter role. May kalakip-itong screenshot ng mga online forums kung saan may isang account na may pangalang LR na sinasabing nagbebenta ng translated documents online kahit hindi raw ito lisensyado. Gulat na gulat si Leia. Hindi po ako yun. Hindi po ako nagbebenta ng kahit anong translation online. Mariing sagot niya habang kaharap ang dalawang HR personnel. Under investigation pa ito, Leia, sabi ni Mr. Francisco ng HR. Pero we need to confirm the origin of the complaint. Do you have any enemies in the office? Hindi siya agad nakasagot. Ngunit sa isip niya'y isang mukha ang agad na lumitaw, si Aling Cora. Sa loob ng ilang araw, mistulang bumalik ang dati niyang takot, ang pangambang mawalan ng trabaho, ang posibilidad na masira ang lahat ng pinaghirapan niya. Ngunit imbes na malugmok, pinili niyang humarap. Dumaan siya kay Elijah para magpaliwanag. Dala ang dokumento mula sa HR. Sir, may reklamo pong ipinasa sa HR. Gusto ko lang pong ipaliwanag na hindi po ako yung nasa screenshots. Hindi po ako gumagawa ng ganun. Tahimik si Elijah habang binabasa ang papel. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya. Leah, I've seen how you work. I've seen how you translate even the most technical parts. Kahit sabihin pang wala kang diploma, I know what you're capable of, and I trust you. This won't affect our current projects. Let HR do their job. We'll handle the rest. Maraming salamat po, sir, sagot ni Leah. At sa unang pagkakataon sa linggong iyon, lumuwag ang dibdib niya. Sa parehong araw, gumawa ng sariling hakbang si Elijah. Inutusan niya si Mika at ang IT department na hanapin ang IP address ng forum account na ginamit sa paninira kay Leah. Lumabas sa investigasyon na galing ito sa isang computer sa janitorial office at nang masaliksik ang user log, tumugma ito sa oras na si Aling Cora ang naka-duty. Nang ipatawag si Aling Cora, hindi ito agad umamin. Ngunit nang ipakita sa kanya ang ebidensya,
napayuko ito. "Bakit mo ginawa to?" tanong ni Mr. Francisco. "Hindi ko matanggap na kami ni Leia, parehas lang kami ng simula. Pero siya ngayon, andun na. Tapos kami rito pa rin, hindi man lang napapansin," sagot nito. Nanginginig ang boses. Naging marupok ako sa inggit. Hindi na pinaabot pa sa termination. Sinuspinde si Aling Cora ng 2 linggo at pinadalhan ng memo ng babala. Ngunit ang mas mahalaga kay Leia, sa wakas ay nalinis ang pangalan niya. Paglabas ng HR office, hindi niya akalaing susundan siya ni Aling Cora. Huminto ito ilang hakbang sa likuran niya. "Leia!" tawag nito, mahina at garalgal ang boses. Lumingon siya, ngunit hindi nagsalita. "Pasensya ka na. Hindi kita tinrato ng tama. Akala ko minamaliit mo kami. Pero ikaw lang pala ang may tapang harapin ang buhay ng may dangal," sabi ni Aling Cora. Tahimik lang si Leia, ngunit nakita niyang totoo ang lungkot sa mukha ng matanda. Tila hindi ito sanay humingi ng tawad, lalo na sa isang taong dati niyang minamaliit. "Wala pong problema," sagot niya. "Pareho po tayong nagtatrabaho para mabuhay. Hindi po ako kaaway." At sa unang pagkakataon, nag-iba ang tingin ni Aling Cora sa kanya. Hindi na mula sa inggit, kundi mula sa pag-unawa. Makalipas ang ilang araw, nagpatuloy si Leia sa kanyang tungkulin. Mas naging determinado siyang patunayan ang sarili. Hindi na para sa mga mapanira, kundi para sa mga tulad ni Aling Cora na sa kabila ng galit at pagdududa ay kaya pa ring magbago. Sa bawat salin, sa bawat pulong, sa bawat araw, mas lalo niyang nararamdaman ang timbang ng tiwalang ibinigay sa kanya. At sa puso niya, mas lalo siyang tumibay. Dahil minsan na siyang sinubukan sirain, pero pinili niyang hindi gumanti. Pinili niyang manatiling totoo. Sa mga linggong lumipas matapos malinis ang pangalan ni Leia, unti-unti ring nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng kumpanya. Mula sa pagiging usap-usapan ng mga mapanuring bibig, unti-unti na siyang naging inspirasyon ng ilan, lalo na ng mga empleyadong mababa ang ranggo na ngayon ay nabigyan ng lakas ng loob na maniwala sa sarili. Isang Lunes ng umaga, habang nagkakape si Leia sa kanyang maliit na opisina sa executive floor, dumating si Mika na may hawak na folder. "Leia, congratulations!" Bungad nito may ngiti sa labi. "Pinili ka ni Sir Elijah para umupo sa board meeting ngayong Biyernes. Kailangan niya ng interpreter para sa quarterly presentation sa mga Chinese stakeholders." Napamulagat si Leia. "Po? Ako po?" "Oo, gusto niyang ikaw mismo ang magsalin sa harap ng buong board. Ikaw na raw ang pinaka-familiar sa mga terminong ginagamit ng Chinese group. Siya na ang bahala sa technical part ng finance." Saglit siyang natigilan. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa lalim ng kahulugan ng panibagong tiwalang ibinigay sa kanya. Ang board meeting ay ang pinakamataas na antas ng pagpupulong sa kumpanya at dati tanging mga executive at shareholder lamang ang nakaupo roon. Ngayon, isang dating janitress ang magiging bahagi nito. "Salamat Mika, sabihin mo kay Sir Elijah, gagawin ko ang lahat para hindi siya mapahiya," sagot niya. "Alam niya, kaya nga ikaw ang pinili niya," tugon ng assistant bago umalis. Habang lumalalim ang kanyang papel sa kumpanya, mas lalo rin niyang napagtanto ang epekto nito sa kanyang buhay pamilya. Nang araw ding iyon, nakatanggap siya ng sulat mula sa principal ng paaralan ng kanyang anak na si Junjun. "Miss Ramirez, nakasaad sa liham, nais naming ipabatid ang aming paghanga sa kabayanihan ninyong ina." Si Junjun ay nagpapakita ng inspirasyon at dedikasyon sa kanyang pag-aaral at madalas ay binabanggit ang pagsusumikap ninyo sa bahay. Napaluha si Leia habang binabasa ang liham. Sa dami ng pinagdaanan niyang sakit at pagod, ngayon niya lang muling naramdaman ang kabuuan ng kanyang sakripisyo. Hindi para sa sarili, kundi para sa anak niyang nagsisilbing dahilan ng lahat. Kinabukasan, habang nag-uusap sila ni Elijah, ukol sa isasalin niyang dokumento para sa board meeting. Nabanggit niya ang sulat. "Sir, natanggap ko po itong letter mula sa school ng anak ko. Sabi nila, napapansin daw nila na mas masigla na siya. Parang mas ginaganahan daw mag-aral." Napangiti si Elijah habang tinatanggap ang kopya ng isanaling dokumento. "That's good to hear. Sa totoo lang,
I admire you, Leia. You're not just helping this company bridge the language gap, you're helping a generation rebuild itself. You're raising a future with that kind of heart. Ginagawa ko lang po yung kaya ko. Para sa anak ko, para sa nanay ko, sagot niya. Bilangin mo sa loob ng kumpanya kung ilan ang umaabot sa boardroom na may ganung dahilan. Konti lang, pero ikaw, ginawa mo yun mula sa pinakailalim. Dumating ang araw ng board meeting. Maagang dumating si Leia. Maayos ang suot. Isang simpleng blouse at itim na slacks pero malinis at propesyonal. Sa pag-upo niya sa gilid ng conference table, hawak ang kanyang mga translated notes, hindi niya maiwasang balikan sa isip ang unang araw niya sa kumpanya. Yung araw na unang tumapak siya sa lobby, dala ang lumang nyop at malingkinitang katawan sa pagod. Sa loob ng silid, naroon na ang mga board member kabilang ang ilang banyagang shareholders mula sa Beijing. Tahimik ang paligid habang nagsisimula si Elijah sa kanyang opening speech. Nang dumating na ang bahagi ng report na kailangang isalin, hinarap ni Leia ang mga investor. Matatag ang kanyang tinig, malinaw ang pagsasalita, at bawat salin ay eksaktong tugma sa intensyon ng mensahe. Sa bawat Chinese term na lumalabas sa bibig niya, umitingin ang mga investor at bahagyang tumatango, senyales ng pagkakaintindihan. 你们投资在菲律宾市场取得了显著的进展，我们期待未来的合作能够更加顺利。Your investments in the Philippine market have shown remarkable progress. We look forward to smoother cooperation in the future. Tahimik ang silid sa ilang sandali at saka sumunod ang masigabong palakpakan. Tumayo si Mr. Han, isang matandang investor mula China, at personal na lumapit kay Leia. You speak like a native. Anito, may paggalang sa tinig, but with the heart of someone who understands both sides. Thank you, sir. Sagot niya habang bahagyang yumuyuko. Matapos ang meeting, kinausap siya ni Elijah sa hallway. I think we need to talk to HR again. This time, not for complaints. Aniya, nakangiti. I want you to receive a bonus for your work this quarter. Also, I've submitted a request for the renovation of your home. That's not a favor, it's recognition. Napasinghap si Leia. Hindi niya agad nakuha ang ibig sabihin. Po, HR mentioned you're renting a small room with your son and your mother. We'll partner with an NGO and some of our supplier partners to help renovate your place. Cleaner, safer, and more comfortable. Consider it a company-backed employee welfare project. Hindi na niya napigilan ang luha. Sir, sobra-sobra na po to. Hindi ko po inasahan. No one ever expects kindness, but you deserve it. Sagot ni Elijah. Sa mga sumunod na linggo, dinalaw ng mga volunteer engineer at construction workers ang tinitirhan nila sa Pasay. Pinalitan ng bubong, inayos ang dingding, at nilagyan ng bagong ilaw at ventilation. Hindi marangya, ngunit malaki ang pagbabago, lalo na para kay Junjun, na ngayon ay may sarili ng study desk. At sa araw ng pag-turnover ng inayos na bahay, dumating si Elijah at ang ilang HR personnel. Nagdala sila ng groceries, books, at school supplies para kay Junjun. Maging ang nanay ni Leia ay hindi na rin nakapigil ng luha. Hindi ko akalaing mangyayari to sa anak ko, mahinang sabi ng matanda. Akala ko habang buhay siyang magilinis lang sa ilalim ng tingin ng iba. Ngumiti si Leia. Ma, kahit sa ilalim tayo nagsimula, pwede pa rin tayong umangat. Hindi natin kailangan sumigaw para marinig, basta gawin natin ang tama. At sa harap ng munting tahanan nilang inayos, habang hawak ni Leia ang kamay ng kanyang anak, alam niyang hindi lang siya basta empleyado mayon. Isa na siyang simbolo ng pag-asa. Isang babaeng pinili ng panahon, hinubog ng pagsubok at ngayoy hinahangaan ng mga dati hindi man lang lumilingon sa kanya. Copy ends here. Isang buwan makalipas ang kanyang matagumpay na interpretasyon sa board meeting. Muling ipinatawag si Leia sa opisina ni Elijah. Tahimik siyang pumasok, gagaya ng nakasanayan, dala ang kanyang notebook at isang sipi ng kontratang isinasalin niya para sa logistics team. Sir, pinapabasa po nila tong part na to sa page 12. May hindi po raw malinaw sa term na ginamit sa supply clause. Mahinahon niyang sabi habang inaabot ang papel.
Ngunit imbes na agad tingnan ang dokumento, ngumiti si Elijah at iniabot sa kanya ang isang puting envelope. "Leia, this one's more important," ani Elijah. Nag-aalalang tinanggap ni Leia ang sobre. Pagbukas niya, agad niyang nakita ang isang letterhead na galing sa isang kilalang language university sa Beijing. Doon, nafasaad ang imbitasyon para sa isang 2 linggong language immersion program. Fully sponsored ng partner ng Torres International sa China. "Sir, ano po to? Ipinasa ko ang profile mo sa kanila. Kasama yan sa CSR, Corporate Social Responsibility Project nila. Isa kang inspiring figure, Leia, and they want you there to study, to train, and maybe to teach." Hindi siya agad nakapagsalita. Napakapit siya sa gilid ng mesa ni Elijah. Nanginginig ang kamay sa sobrang gulat. "Bakit ako, sir?" "Because you've earned it," sagot ni Elijah. Hindi lang dahil magaling ka magsali ng Chinese, kundi dahil hindi ka tumigil sa pag-aaral kahit wala kang paaralan. "And now you'll study again, pero sa pinakapinapangarap mong lugar." 3 linggong makalipas, nakasakay si Leia sa eroplano pa Beijing. Isa siyang dating janitress na ngayon ay nakaupo sa business class seat. May bitbit na pasaporte at imbitasyon mula sa isa sa pinakaprestihiyosong universidad ng wika sa Asia. Habang lumilipad ang eroplano, tinanaw niya ang mga ulap. Hindi niya maiwasang maalala ang unang beses niyang nakakita ng Mandarin text sa dyaryo ng luma nilang silid noong bata pa siya. Noon pa lang, namangha na siya sa ganda ng mga karakter, para bang bawat sulat ay may kwento. Sa pagdating niya sa Beijing, sinalubong siya ng 2 staff mula sa universidad. Isinama siya sa maliit na dormitoryo na nakaleserpa para sa mga international scholars. Doon niya unang naranasan ang malamig na hangin ng tagsibol sa China at ang init ng pagtanggap ng mga taong hindi niya kaano-ano ngunit handang makinig sa kanyang kwento. "Leia, this is Professor Jiang, pakilala ng University Coordinator." Isang matandang Chino ang lumapit sa kanya. May puting buhok, bilog na salamin at maamong muka. "I read your story," wika ng propesor. "Very rare, very powerful. I want to personally handle your sessions." Sa loob ng 2 linggo, sumailalim si Leia sa intensive training, pronunciation refinement, formal Chinese business writing, at real-time interpretation drills. Sa bawat session, lalo siyang humusay, hindi dahil sa bagong natutunan, kundi dahil sa panibagong pag-asa na unti-unting lumalalim sa kanyang puso. Isang araw habang nagkakape sila ni Professor Jiang sa loob ng Language Center, natanong nito si Leia, "Why did you never go back to school?" Nagpalingalinga muna si Leia bago sumagot. "I wanted to. I really did. But life kept asking me to choose between the classroom and the kitchen. And I always chose the kitchen for my family." Tumango si Professor Jiang. "Then let this be your classroom now. You may have missed the doors of your school, but you never missed the doors of learning." Hindi niya napigilang mapaluha. Pagkalipas ng 2 linggo, nakatanggap siya ng sertipikasyon mula sa universidad. Hindi lang bilang graduate ng immersion program, kundi bilang honorary participant sa kanilang Global Language Empowerment Initiative. Isa siya sa 3 piniling Language Bridge Ambassadors para sa Southeast Asia. Sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, sinalubong siya ng mainit na yakap ni Junjun at ng kanyang ina. May dala siyang pasalubong, hindi lang mga tsokolate at tsaa, kundi isang bagong panaginip para sa kanilang pamilya. "Anak, ang ganda mo sa suot mo." Wika ng kanyang ina habang pinagmamasdan si Leia na may suot na simpleng kipaw na bigay ng universidad. Ngumiti siya. "Ma, di ko akalaing mararating ko yun. Parang panaginip lang lahat." Sa pagbabalik niya sa opisina, binigyan siya ni Elijah ng espesyal na pagtanggap. Tinipon ang buong team sa main hall. Doon, kinuwento niya ang naging karanasan sa Beijing. "At hindi ko po yon mararating kung hindi ninyo ako pinagkatiwalaan," sabi niya sa harap ng mga empleyado. "Hindi po ako graduate ng kolehiyo, pero nagtapos po ako sa buhay
sa sakripisyo, sa tiyaga at sa pananalig. Kasabay nito, nagbigay ng pahayag si Elijah. Starting next quarter, we'll be launching our internal scholarship and upskilling program. And it will be named after someone who started from the lowest rank, but showed us that knowledge has no rank. The Leah Ramirez Learning Initiative. Nagpalakpakan ng buong opisina. Si Leah hindi makapaniwala sa naririnig. Lumapit si Elijah at iniabot sa kanya ang bagong ID. Leah Ramirez, official position, lead translator and cultural liaison. Tinitigan niya ang pangalan sa ID. Sa wakas, hindi na lang siya janitress. Isa na siyang bahagi ng haligi ng kumpanyang minsang hindi niya inakalang mararating niya. Ngunit higit sa lahat, sa kanyang puso, alam niyang mas mahalaga sa anumang titulo ang paglalakbay na pinagdaanan niya. Mula sa simpleng babaeng may walis at pasahan patungong isang tinig na tumatawid sa pagitan ng dalawang mundo. Copy ends here. Mula nang bumalik si Leah sa Pilipinas matapos ang kanyang immersion program sa Beijing, ramdam ng buong kumpanya ang pagbabago sa kanyang kilos, pananalita at presensya. Kung dati ay tahimik lamang siya sa isang sulok, ngayon may tindig na siyang mararamdaman. Hindi mayabang, kundi punong-puno ng kumpiyansa at paninindigan. Bagong uniform ang ipinasuot sa kanya. May sariling design na may pangalan niyang Burda. May maliit na patch ng watawat ng Pilipinas at China. Simbolo ng kanyang papel bilang cultural liaison. Maging ang mga dating hindi kumikilala sa kanya, ngayon ay tahimik na tumatango kapag dumadaan siya. Hindi pa rin siya bahagi ng inner circle ng mga executive, pero wala na ring bumabangga o humahadlang sa kanya. Tumahimik ang mga mapanirang bibig, hindi dahil wala na silang masasabi, kundi dahil wala na silang silbi sa harap ng mga katotohanang tagumpay. Sa unang araw ng kanyang pagbabalik, agad siyang sumabak sa trabaho. Ngayon siya na ang lead translator. Binigyan siya ng responsibilidad ni Elijah na bumuo ng isang pilot program para sa mga frontline staff. Isang programa na tutulong sa kanila matuto ng basic Chinese para sa araw-araw na interaksyon sa mga clients, delivery contacts at partners mula China. Ito po yung proposal ko, Sir Elijah. Sabi niya habang iniaabot ang 3 pahinang outline ng program. Binasa ito ng CEO at tumango. This is perfect. Leah, I'll let you handle this. Pero gusto ko, kasama ka rin sa pagtuturo. Mumiti siya. Gusto ko po talaga magturo, sir. Noon pa po. At doon isinilang ang programang Linis Talino, isang play on words na siya mismo ang nagbuo. Isang kurso para sa mga janitors, messengers, clerks at security personnel ng kumpanya. Ang layunin ay bigyan sila ng pagkakataon na matuto ng basic Mandarin, kasabay ng pagpapalakas ng kumpiyansa nila sa sarili. Sa unang linggo ng enrollment, mahigit 50 empleyado ang nag-sign up. Alam niyo po, wika ni Leah sa unang orientation, hindi po requirement ang kolehiyo para matuto ng bagong wika. Ang kailangan lang po ay bukas na isipan at pusong handang magsimula. Tahimik ang mga tauhan, ngunit bakas sa mata ng ilan ang liwanag ng pag-asa, lalo na sa mga tulad niyang dating nasa ilalim. Naging mentor ni Leah ang isa sa mga senior managers na unang naniwala sa kanya, si Sir Art. Tinulungan siya nitong isaayos ang structure ng training modules at siya rin ang nag-sponsor ng mga printed booklets na ginamit sa klase. Sa kalagitnaan ng programa, biglang dumating si Elijah at nanood ng klase. Tumayo si Leah sa harap. Hawak ang whiteboard marker habang nagsusulat ng mga basic phrases. Ni hao, hello. Xie xie, thank you. Qingwen tseso zai nali? Where is the restroom? Lumapit si Elijah kay Sir Art. She belongs here, Anya. I've never seen anyone own a room like she does. Sagot naman ni Art. Ngunit habang lumalalim ang ugat ng tagumpay ni Leah, lumilitaw rin ang mas malalaking hamon. Sa 3 buwan ng taon, dumating ang balitang may bagong investor group mula sa Guangdong na gusto makipag-joint venture kay Torres International. Ngunit hindi tulad ng mga nakasanayan,
Ang bagong grupo ay kilalang maselan, mahigpit sa terms, at kadalasang nagdadala ng sariling translator na hindi pala kaibigan. Leia, sabi ni Elijah sa isang private meeting, kailangan kita sa negotiation na to. Pero gusto ng kliyente na Chinese ang interpreter. Ayaw nila ng local. Napakunot ang noo ni Leia. Pwede naman po akong sumama bilang assistant. At least, kung may mali sa translation ng partner nila, mapupunan natin agad. Exactly what I was thinking, sagot ni Elijah. But I need you to prepare. Kabisaduhin mo ang proposal inside out. Sa mga araw na sumunod, nagkulong si Leia sa kanyang opisina. Paulit-ulit niyang binasa ang mga terms, isinalin sa Mandarin, at hinimay ang bawat clause ng kontrata. Hindi na siya janitress na nangangarap tumulong sa meeting. Isa na siyang strategist na kailangang sumalo sa negosyasyon kapag may pumalpak. Dumating ang araw ng pulong. Sa loob ng conference room ay nakaupo ang mga bagong investor mula Guangdong, kasama ang kanilang mataray na interpreter na hindi man lang ngumiti ni minsan. Tahimik lang si Leia sa tabi ni Elijah. Hawak ang kanyang sariling kopya ng proposal. Nagsimula ang meeting. Malinaw ang pagsasalita ng interpreter, pero ilang ulit na napansin ni Leia ang paglihis nito sa tunay na diwa ng ilang bahagi ng kontrata. Sa unang pagkakataon, bumalik ang kaba sa dibdib niya, ngunit pinigilan niya ito. Tinitigan niya si Elijah at marahang ibinulong, "Sir, may ipinasa po siyang baling pakahulugan sa Section 7. Pumapayag daw tayo sa full exclusivity. Hindi po yan ang laman ng kontrata." Napatingin si Elijah. "You sure?" "Opo, sir." Tumayo si Elijah at hiniling na pansamantalang itigil ang meeting. Sa isang maliit na silid, kinausap niya ang interpreter kasama ang investor. Leia stepped forward. "Excuse me, Mr. Chen. I believe there has been a miscommunication in the last segment. The original clause states joint access to distribution, not exclusive rights." Nagulat ang investor. Tumango. "Ta tueda, ta bini fani da chinchu." "She's correct. She translated more accurately than you." Napahiya ang interpreter. Ilang minuto ang lumipas at tinanggal siya sa pagpupulong. Si Leia ang pinalit. Paglabas ng silid, hinawakan ni Elijah ang kanyang balikat. "You saved the deal," aniya. Hindi sumagot si Leia, ngunit sa loob niya, ramdam niya ang pagkatibay ng kanyang lugar sa kumpanya. Sa pagtatapos ng araw na iyon, muli siyang tumingin sa salamin ng kanyang opisina. Doon nakita niya ang sarili. Hindi na ang Leia na nagtatago sa likod ng mop at balde, kundi ang Leia na kayang humarap sa mga banyaga, sa mga mataas, sa mga malalakas ang boses, at hindi na nanginginig. Minsan, ang wika ay hindi lang salita. Isa itong sandata. At ngayon, hawak na ni Leia ang pinakamatibay na uri, ang wika ng paggalang, ng integridad, at ng tagumpay na hindi kailanmang tinapakan ang iba para marating. Copy ends here. Isang linggo matapos ang matagumpay na negosyasyon sa Guangdong Investors, muling naging abala ang buong opisina ng Torres International. Ngunit sa kabila ng masiglang atmosphere, may mga usap-usapan na humakalat sa mga department. Isang bagong proyekto raw ang papasok, mas malaki pa sa lahat ng nauna. At may mga kondisyon na labis na komplikado, teknikal at sensitibo. Isang umaga, pinatawag si Leia ni Elijah sa conference room. Naroon din sina Sir Art, Mika at ilan sa core members ng negotiation team. "Leia," bungad ni Elijah, "we're about to enter a partnership with a major conglomerate from Tianjin. Multisector sila, logistics, real estate, manufacturing. This is going to be big." Tumango si Leia. "Kailan po ang meeting?" "This Friday. But they already sent the full draft of the master contract. I want you to be part of the internal review team starting today." Binigay sa kanya ni Mika ang makapal na dokumentong halos isang dangkal ang kapal. Nasa Chinese at English, ngunit halatang minadali ang pagsasalin sa Ingles. Maraming bahagi ang tila malabo,
at ilang terms ay hindi tugma sa karaniwang ginagamit sa Pilipinas. Mag-ingat ka sa translation discrepancies, babala ni Sir Art. Hindi ito simpleng typo. May mga clause dyan na kapag napirmahan, pwedeng magsanhi ng liability sa kumpanya. Buong araw, binusisi ni Lea ang dokumento. Umuwi siyang pagod, bitbit ang kopya ng kontrata at buong gabi niyang isinagawa ang masusing pagsusuri. Sa kalagitnaan ng kanyang pagbabasa, isang bahagi ang pumukaw sa atensyon niya, ang Clause 15 na tumatalakay sa exclusive land use for logistics development. Hindi ito ang orihinal na term sa proposal, bulong niya sa sarili. Agad niyang binalikan ang draft na proposal mula sa kumpanya at tama ang kutob niya. May iniba at hindi lang ito simpleng adjustment, binago ang context ng clause. Sa halip na shared control, naging exclusive right ng Tianjin Group. Kinabukasan, agad siyang pumasok sa opisina at tinumo si Elijah. Sir, may nakita po akong discrepancy sa Clause 15 ng kontrata. Iba po yung nakasaad sa proposal na galing sa legal team natin. Kinuha ni Elijah ang kopya at binasa. That's odd. Sino ang nagsali ng English draft mula sa Chinese? Galing po sa kanila mismo. Baka sinadyang i-manipulate ang salin, sagot ni Lea. Then we need to stop the signing. I need you in the final meeting tomorrow. Ikaw ang magta-translate real-time. Kinabukasan, dumating ang mga kinatawan ng Tianjin Group. Elegante ang bihis, mahigpit ang mga titig. Kasama nila ang kanilang interpreter, isang babaeng pamilyar kay Lea. Si Lin Mei, isang kilalang Chinese-Filipino interpreter na dati na niyang nakasalubong sa isang seminar noon. Mabilis magsalita si Lin Mei, confident at halatang sanay sa corporate arena. Nagsimula ang meeting sa pagbati, ngunit agad itong naging tense nang umabot na sa Clause 15. 我们已经达成协议，这部分是我们投资的关键。We have already agreed on this. This clause is central to our investment. Tumango si Lin Mei, saka isinalin. They said this is a non-negotiable part. It was previously agreed that land rights will be exclusive to them. Napatingin si Elijah kay Lea. Lea, pakikumpirma. Tumango si Lea. Lumapit siya sa screen at binasa ang original Chinese text mula sa kontrata. Ang tunay na nakasaad dito, aniya sa klarong tinig, ay 我们希望国家自然港共同sarosangkon. Ibig sabihin, ibigbalik po ang exclusive right. Natigilan ang buong silid. Si Mr. Zhuang, ang lead negotiator ng Tianjin Group, ay napakunot ang noo at lumingon kay Lin Mei. Mabilis ang palitan ng salita sa Chinese. Sa tono pa lamang, ramdam na ni Lea na pinapagalitan si Lin Mei. Ilang minuto ang lumipas at nagdeklara si Mr. Zhuang. I'm sorry for the confusion. There must have been a mistake in our translation. Ngunit hindi lahat ay basta-basta naniwala. Sa sumunod na mga araw, lumabas ang ulat na ang nasabing clause ay sadyang binago sa salin para makalusot sa kontrata. Lumala ang issue nang may whistleblower mula sa loob ng Tianjin Group ang nagpadala ng anonymous tip sa media, kasama ang email trail ng pagpapabago ng clause. Naging laman ito ng mga online business forums. Lea, nakalusot tayo dahil sa'yo, ani Elijah, sa isang informal na meeting kasama ang core team. Kung hindi mo yun napansin, baka nalagay sa alanganin ang mga lupang sinisimulan pa lang nating i-develop sa Pampanga. Ngunit hindi dito nagtapos ang pagsubok. Dahil sa pagkaka-expose ng insidente, pinadalhan si Lea ng notice para sa isang formal na investigasyon ng Tianjin Legal Team. Inakusahan siya ng overstepping at conflict of role sa kabila ng malinaw na pagkakakilanlan niya bilang opisyal na interpreter ng kumpanya. Gagamitin nila ang legal tactics para pagtakpan ang paninira nila, ani Sir Art. Pero nasa panig napin ang katotohanan. Nagpatawag ng emergency meeting si Elijah at mga legal advisors ng kumpanya. Dito formal nilang dinipensahan ang papel ni Lea bilang interpreter at translator. Isang papel na ginampanan niya nang walang kinikilingan at may pagsunod sa amang dokumentasyon. Matapos ang ilang araw,
natanggap nila ang formal na liham mula sa Tianjin Group. We have decided to withdraw the claim against Miss Leia Ramirez. The confusion arose from internal miscommunication. We deeply regret any stress this may have caused. Ngunit bago matapos ang linggong iyon, sumabog ang balita. Bumitaw ang Tianjin Group sa partnership. Marami ang nagtanong kung bakit hindi pinayagan ang clause. Marami rin ang natakot sa pagkalugi. Ngunit isang memo mula sa CEO ang nagpalinaw sa lahat. We will never sacrifice integrity for convenience. We would rather lose a deal than lose our values. Tahimik si Leia habang binabasa ito sa email. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang siya ang dahilan kung bakit nanatiling matibay ang pangalan ng kumpanyang minsang tinuring lang siyang tagalinis. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang sarili hindi lang bilang tagapagsalin ng wika, kundi tagapagsalin ng katotohanan. Isang papel na higit pa sa anumang posisyon. Copy ends here. Matapos ang tensyon na dala ng kontrata sa Tianjin Group, muling bumalik ang katahimikan sa loob ng Torres International. Ngunit ang katahimikan ay may ibang tunog ngayon. Hindi na ito ang mabigat na katahimikan ng duda, kundi ang magaan na katahimikan ng respeto. Wala mang pasabog o opisyal na seremonya. Alam ng lahat sa kumpanya kung sino ang dahilan kung bakit naisalba ang pangalan ng kumpanya. Leia, you didn't just interpret words. You protected our future. Sambit ni Elijah habang sabay silang naglalakad palabas ng meeting room isang hapon. Ginawa ko lang po ang dapat, sir. Sagot ni Leia. Mahina ngunit buo ang loob. Sometimes doing the right thing means going against what's comfortable. Ani Elijah. And that takes guts. Sa mga sumunod na linggo, inilunsad ng HR department ang isang internal campaign na tinawag na Integrity Above All. Isang serye ng seminars, posters at employee stories na layong ipalaganap ang kahalagahan ng katapatan sa trabaho. Isa sa tampok na mukha ng kampanya ay si Leia Ramirez. May simpleng portrait siyang ginamit, nakangiti siya sa harap ng whiteboard. May hawak na marker at notebook. Sa tabi ng larawan ay nakasulat, kapag totoo ang intensyon, hindi kailangang ipagsigawan, gagapang ang katotohanan hanggang marinig ng lahat. Hindi man siya sanay sa spotlight, natutunan na niyang tanggapin ito, hindi bilang papuri, kundi bilang pagkakataon para makapagbigay ng inspirasyon. Isa-isang lumapit sa kanya ang mga empleyado, mga dati niyang kasabayan sa pantry, mga janitress, utility workers, clerks, para magpasalamat. Alam mo, Leia, sambit ng isang matandang garde na si Mang Nestor. Nakakataba ng puso makita kang nandoon na sa taas, pero di mo kami kinakalimutan. Hindi po ako makakaraping sa taas kung hindi ko naalala kung paano ako nagsimula. Sagot ni Leia, sabay abot ng maliit na baong sandwich kay Mang Nestor. Samantala, sa bahay nila sa Pasay, mas masigla na ngayon si Junjun. May sarili na itong desk kung saan nagsusulat ng mga tula. Isang araw, iniabot nito kay Leia ang isang papel na may pamagat, ang nanay kong tagapagsalita ng mundo. Anak, ikaw ba ang gumawa nito? Tanong ni Leia, mangiyak-ngiyak habang binabasa ang sulat kamay na tula. Opo, para po sa inyo. Kasi po kayo ang nagtuturo ng salita sa iba. Pero ako, tinuruan niyong maniwala sa sarili ko. Sagot ni Junjun habang nakangiti. Hindi napigilan ni Leia ang mga luha. Sa lahat ng papuri at gantimpala, ito ang pinakamabigat, pinakamakabuluhan, ang makita ang sariling anak na lumalaking buo ang loob at may pagpapahalaga sa kabutihan. Sa kumpanya, patuloy siyang lumalago hindi lamang sa papel na translator, kundi bilang lider ng mga tahimik na bayani sa loob ng organisasyon. Naging mentor siya ng 3 bagong empleyado mula sa janitorial team na gustong mag-aral ng Mandarin. Ginawa niyang libre ang kanyang oras tuwing Sabado ng hapon para sa mga gustong magtanong, mag-practice o magpaturo. Kung may oras lang sana ako sa gabi, Miss Leia, sabi ni Tina, isa sa mga utility staff, gusto ko po talagang matuto. Alam mo, Tina, ang pag-aaral ay hindi lang sa oras, nasa tiyaga din. Bigyan mo lang ako kahit 1 oras sa 1 linggo, tutulong ako
sagot ni Leia. Dahil dito, unti-unting bumuo si Leia ng isang informal learning circle sa loob ng kumpanya. Tinawag nila itong Usapang Wika, isang grupo ng mga empleyado mula iba't ibang department na gustong matuto ng bagong kaalaman. Hindi lang sa wika, kundi pati sa pagharap sa buhay. Sa gitna ng lahat ng ito, isang magandang balita ang dumating. Leia, tawag ni Elijah mula sa pinto ng kanyang opisina. "Can I talk to you?" "Opo, sir," sagot niya habang nilalapitan ito. May nirecommend sa akin ang isa sa partners natin sa Singapore. They're launching a global initiative for cultural exchange and they want someone from the Philippines to be part of it. Napatingin si Leia. "At ako po ba ang naiisip nila?" "You're not just part of it, Leia. They want you to represent our entire company. The only Filipina in the whole cohort." Hindi agad siya nakapagsalita. Sa loob ng ilang segundo, parang huminto ang paligid. Bumalik sa isip niya ang mga gabing naglalaba siya habang pinapakinggan ang podcast sa Mandarin. Ang mga oras na nagtatago siya sa likod ng mga shelf para lang magbasa ng lumang diksyonaryo. Ang mga araw na pinipilit niyang ngumiti kahit pinagtatawanan ng kasamahan. "Kung makakarating ako doon," sambit niya, halos pabulong, "dala ko po lahat ng pinanggalingan ko." "Exactly," sagot ni Elijah. "Dahil hindi lang ito para sa sarili mo. Para ito sa lahat ng katulad mong ina, anak, manggagawa na kailanman ay hindi binigyan ng boses hanggang ikaw ang magsalita para sa kanila." Ilang linggo pa ang lumipas at nagsimula na siyang maghanda para sa panibagong yugto ng kanyang buhay. Ngunit kahit paunti-unti siyang inaangat ng kapalaran, hindi siya kailanman lumayo sa kanyang pinagmulan. Tuwing Biyernes ng hapon, bumababa pa rin siya sa pantry para makipagkape sa mga dating kasamahan. Tumutulong pa rin siya sa panlinis ng opisina tuwing may Employee Volunteer Day. At higit sa lahat, binibigkas pa rin niya ang parehong pangungusap tuwing may nagtanong kung paano siya nakarabing doon. "Sinimulan ko sa pagwawalis. Ngayon, tinutulungan ko ng walisin ang takot at duda ng ibang tao." At sa bawat salitang binibigkas niya, lumalakas ang boses ng mga inaapi, lumilinaw ang pag-asa ng mga nililimita, at lumalawak ang daigdig ng mga taong naniniwala na sa dulo ng bawat pakikibaka may tagumpayin sa gitna ng laban. Copy ends here. Mula nang kumalat sa buong kumpanya ang balitang si Leia ang magiging kinatawan ng Torres International para sa International Cultural Exchange Program sa Singapore, lalong naging bukas ang tingin ng mga empleyado sa kanya. Hindi na lang siya basta simbolo ng sipag at tiyaga, isa na rin siyang mukha ng tagumpay na pinanday ng sariling kamay, dugo at pawis. At sa mata ng marami, pati ni Elijah, siya na rin ay isang mukha ng inspirasyon. Ngunit may isang bagay na hindi niya inaasahan sa lahat ng ito. Ang unti-unting pagbabagong nararamdaman niya tuwing nagkakasama sila ni Elijah. Sa mga meeting, hindi na lang basta professional ang pag-uusap nila. May mga sandaling napapatagal ang tawanan. Sa mga lunch breaks na minsan ay sabay nilang tinatamaan, nagkakapi sila sa balcony ng executive floor. Pinagmamasdan ang lungsod sa ibaba. "Leia," sabi ni Elijah isang tanghali habang pinagmamasdan nila ang traffic sa EDSA. "Alam mo bang ikaw ang unang empleyado dito na nakapagpatawa sa akin nang di ko nararamdaman na kailangan kong tumawa?" "Baka kasi wala kang choice, sir. Kasi wala kang interpreter," sagot ni Leia sabay tawa. Ngunit hindi tumawa si Elijah. Tumingin ito sa kanya, seryoso ang mga mata. "Hindi. Kasi totoo yung sayang dala mo. Hindi pilit, hindi artipisyal." Natigilan si Leia. Ilang segundo silang tahimik bago siya muling ngumiti at ibinaling ang tingin sa lansangan. "Sir, maraming salamat po. Pero ako po, hanggang ngayon, hindi pa rin ako sanay sa lahat ng to. Parang ang bilis ng pangyayari. Natural lang yan, pero ang mahalaga, hindi mo pinababayaan yung puso mo. Sa paglipas naman araw, lalong naging malapit ang dalawa. Hindi ito lantaran, walang humahawak ng kamay sa harap ng iba. Pero ang paraan ng tinginan nila sa isa't isa, ang mga katahimikang punong-punong ng kahulugan ay sapat para mapansin ng ilan. Isang gabi matapos ang isang corporate dinner kung saan pareho silang dumalo,
Inihatid ni Elijah si Leia pauwi. Hindi na siya nagpadala ng driver. Siya mismo ang nagmaneho ng sasakyan. Tila isang simpleng kaibigan lang. Salamat po sa paghatid, sabi ni Leia habang inaabot ang seatbelt. Sabay na rin tayo sa kwento mo, biro ni Elijah. Gusto kong makita kung saan ka nagsimula. Pagkadaong ng sasakyan sa harap ng inayos na tahanan ni Leia, bumaba si Elijah at tiningnan ang paligid. Maliit ngunit maayos ang bahay. May bakuran at tanim na halaman sa gilid. Sumalubong ang ina ni Leia na naka-wheelchair. Magandang gabi po, bati ni Elijah, bahagyang yumuko bilang paggalang. Magandang gabi rin, iho. Ikaw pala si Sir Elijah, sagot ng matanda. Ikaw pala yung sinasabi ni Leia na laging nag-uutos sa kanya pero laging nagbibigay ng tsokolate. Napatawa si Leia. Ma, hindi totoo yan. Ngunit ngumiti lang si Elijah. Hindi naman po ako boss sa labas ng opisina. Kaibigan lang po ng anak ninyo. Tumango ang matanda. Salamat sa pagtulong sa anak ko. Dahil sa inyo, nakita naming kaya pa palang maniwala ulit sa kabutihan ng tao. Pagka-uwi niya, hindi agad nakatulog si Leia. Binuksan niya ang kanyang lumang notebook kung saan dati ay sinusulat niya ang mga Mandarin phrases habang naaskwat sa madilim na sulok ng janitor's locker room. Ngunit sa huling pahina nito, may mga bagong sulat. Hindi na Chinese characters, kundi personal na saloobin. Nararamdaman ko bang may espesyal na pagtingin si Sir Elijah? O baka ako lang to? Pero paano kung totoo? Ako ba'y handang suungin ang tingin ng iba kung sakaling kami mapansin? Kinabukasan, may simpleng event ang kumpanya. Isa itong dinner gala para sa mga awardees ng taon. Isa si Leia sa mga tatanggap ng parangal bilang Employee of the Year. Ang kauna-unahang mula sa non-management staff na tumanggap ng ganoong karangalan. Nang dumating si Leia sa venue, halos hindi siya makilala ng marami. Naka-formal dress siya, isang simpleng kulay ivory na long dress. May kaunting lace sa laylayan at may pagkasariwa ang gupit. Maayos ang buhok niya, makeup na hindi halata ngunit nakadagdag sa kanyang liwanag. Leia? Tawag ng isang executive habang naglalakad siya papasok. Grabe, hindi kita nakilala. Parang artista sa buhay ko, anang isang boses sa likod. Lumingon siya. Si Elijah, nakasuit, nakangiti. Pero ang ngiting iyon ay may ibang ibig sabihin. Hindi lang ngiti ng CEO sa empleyado, kundi ng isang lalaking humahanga sa isang babae. Magkasabay silang umupo sa presidential table. Habang ibinibigay ang awards, tinawag ang pangalan ni Leia. Umakyat siya sa entablado, tinanggap ang plaque at nagsalita. Hindi ko po inakalang makakatanggap ako ng gantimpala. Sa totoo lang, dati po akong janitress dito. At sa tuwing napapadaan ako noon sa hallway ng executive floor, tinitingnan ko lang ang entabladong to. Ngayon, andito na ako, hindi para magwalis, kundi para magsalita. Gusto ko lang pong ipaalala sa lahat, anumang trabaho, anumang antas, kayang umangat kung hindi ka tatalikod sa kabutihan. Tumayo ang lahat, palakpakan. May ilan pang pumito at sa isang sulok ng entablado, si Elijah ay hindi na nagtagong tumangot mumiti, punung-puno ng pagmamalaki. Pagkatapos ng seremonya, lumapit ito sa kanya. Leia, aniya, kung okay lang sa'yo, gusto kong yayain kang lumabas minsan. Hindi bilang boss, hindi bilang empleyado, bilang isang taong humahanga sa'yo. Napasinghap si Leia. Sir, kung hindi ka pa handa, walang problema. Pero gusto ko lang malaman mong totoong nararamdaman ko. Tahimik si Leia. Ngunit sa ngiti niyang dahan-dahang gumuhit sa labi at sa mga mata niyang nagniningning, sapat na ang sagot. Okay lang po, sagot niya. Mahina ngunit puno ng damdamin. Basta sa labas ng opisina, pwedeng hindi mo na ako tawaging Ma'am o Miss Ramirez. Isa lang po akong si Leia. Lumipas ang mga araw mula nang magtapat si Elijah kay Leia sa gala night. Hindi nila agad itinuloy ang anumang ligawan at wala ring namagitan sa kanila na labis na makatawag pansin. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, ramdam ng mga tao sa paligid ang kakaibang paggalang at pag-aalalay ni Elijah kay Leia at ang tahimik na paglalim ng koneksyon nilang dalawa.
Isang linggo matapos ang kaganapan, muling dumalaw si Elijah sa bahay ni Leah. Hindi ito opisyal na pagbisita. Wala ring bitbit na kontrata o dokumento. Sa halip, may dala itong mainit na pansit at manggang hinog. Para po sa merienda, nakangiti niyang bati sa ina ni Leah. Habang si Junjun ay masiglang lumabas ng bahay upang salubungin ang paboritong bisita. So Elijah, hindi na po kayo nahiya? Baka po masabi ng iba nililigawan niyo ang anak ko. Birong ani ng matanda habang sinasandok ang pansit sa pinggan. Kung totoo man po yon, wala po akong ikinahihiya, sagot ni Elijah. Hindi po ako CEO dito. Isa lang po akong taong bumilib sa anak ninyo at ngayon, dahan-dahang nahuhulog sa kanya. Hindi na kumibo si Leah. Ngunit napansin ni Elijah ang pamumula ng pisngi nito habang abalang sinasalin ang iced tea sa baso. Sa katahimikan ng kanilang hapunan, nabalot ng lambing at respeto ang paligid. Walang halakhakan, walang drama, kundi isang tahimik na pagtanggap ng may kasamang pag-unawa. Makailang beses pang bumisita si Elijah. Hindi araw-araw, hindi rin linggo-linggo. Pero sa tuwing darating siya, hindi na siya boss kundi kaibigan ng pamilya. Tinulungan niyang ayusin ang sirang gripo sa labas ng bahay. Tinuruan si Junjun ng simpleng computer tricks at minsan pa nga nagdala ng bagong plansa para sa ina ni Leah. Sir, parang sobra na po ang ginagawa niyo. Sabi ni Leah, minsan pauwi silang magkasabay mula sa opisina. Tawagin mo na lang akong Elijah, sagot nito. At hindi sobra ang pagbibigay kung buan sa loob. Hindi lang kasi ako sanay na may tumitingin sa akin ng ganito. Lalo na kayo, huminto sa panglalakad si Elijah at tumingin sa kanya. Bakit? Dahil janitress ka dati? Leah, hindi mo ba napapansin ang tingin ko sa'yo? Hindi kailanman bumaba mula noong una. Ang galing mo, ang tapang mo, at higit sa lahat, ang puso mo. Lahat ng iyon, mas bihira pa kaysa sa kung anong titulo. Napayuko si Leah. Hindi niya alam kung anong isasagot. Pero sa puso niya, alam niyang matagal na niyang nararamdaman ang ganitong paglapit. Isang damdaming hindi inasahan, pero dahan-dahang tinanggap. Dumating ang isang pagkakataon na sinubok ang lahat ng kanilang nararamdaman. Ang araw na bumisita ang ama ni Elijah, si Don Amado Torres mula Amerika. Dating CEO ng kumpanya, konserbatibo, at kilala sa pagkakaroon ng matitigas na pananaw sa klase ng mga taong maaaring mapalapit sa kanyang pamilya. Sa unang pagkakataon, ipinakilala ni Elijah si Leah sa kanyang ama sa mismong opisina. Maayos ang ayos ni Leah, suot ang simpleng corporate blouse at itim na palda. Dala ang respeto sa isang taong alam niyang mahalaga para kay Elijah. So, ikaw pala si Leah. Wika ng matandang lalaki, malamig ang tinig, ngunit hindi bastos. Opo sir, ako po, mahinahong sagot ni Leah. Tahimik ang tanghalian nila. Walang halatang tensyon pero halata sa kilos ng matanda ang pagsusuri kay Leah. Parang sinusukat nito ang bawat salita, bawat galaw, bawat titig. Pagkatapos ng pagkain, nagpaalam si Leah para bumalik sa kanyang departamento. Naiwan si Elijah at ang kanyang ama sa conference room. Anak, wika ni Don Amado, ikaw pa talaga ang magpapagulo sa pangalan ng pamilya natin. Hindi po ako nagpapagulo pa. Tumitingin lang po ako sa tao, hindi sa estado, sagot ni Elijah. At sigurado ka bang hindi lang ito awa? Hindi nang ito kagustuhan iligtas ang mahina? Tumayo si Elijah, diretso ang paningin. Si Leah ang pinakamalakas na taong nakilala ko pa. At kung mas kilala niyo siya, alam niyo rin na siya ang klase ng babaeng kayang mag-angat sa kahit sinong lalaki. Kahit CEO pa siya. Hindi agad sumagot ang matanda. Ngunit makalipas ang ilang araw, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Dumalaw si Don Amado sa bahay ni Leah. Walang anunsyo, walang bodyguard. Dumating ito na tila isang ordinaryong lolo. May hawak na maliit na paper bag. Magandang hapon po, bati ni Leah. Gulat at bahagyang kinakabahan. Pwede ba akong pumasok? Gusto kong makilala ng mas malalim ang babaeng nagpabago sa anak ko. Pinatuloy siya ni Leah, pat sa buong hapon na iyon, nakipagkwentuhan ang dating matapang na CEO sa ina ni Leah, kay Junjun at maging kay Leah mismo. Inamin ng matanda na una siyang nagduda,
Pero sa bawat sagot ni Leia, simple, diretso at may laman, unti-unti siyang natahimik. Pag-alis niya, iniabot nito ang hawak na paper bag. Pasalubong para kay Junjun, tsokolate at ilang libro. Sana tanggapin mo rin ang pagbati ko. At sa unang pagkakataon, humawak ito sa balikat ni Leia. Ngayon ko lang naintindihan ang sinasabi ng anak ko. Ikaw nga talaga ang babaeng hindi mo mabibili kahit gaano ka pa kayaman. Nang gabing iyon, sa harap ng kanilang munting bahay, habang magkasabay na naghuhugas ng pinggan sina Leia at Elijah, tumingin si Leia sa kanya at mahina ngunit malinaw na sinabi, "Elijah, kung sakaling darating ang panahong yayain mo kung sumama sa isang mas magulong mundo, gusto kong malaman mong hindi ako magbabago. Ako pa rin ang si Leia, anak ng labandera, dating janitress at nanay ng isang batang nangangarap." Mungumiti si Elijah at hinawakan ang kamay niya. "Hindi kita gustong baguhin, Leia. Gusto lang kitang samahan kung saan mo gustong dalhin ang mundo mo." At sa katahimikan ng gabi, habang umaalon ang liwanag mula sa lamparang nakasabit sa puno ng mangga, isang simpleng pag-ibig ang tahimik na isinilang. Hindi mula sa yaman, hindi mula sa kapangyarihan, kundi mula sa malalim na respeto at tunay na pagkilala sa halaga ng isa't isa. Copy ends here. Naging usap-usapan sa buong kumpanya ang mabilis na pagtaas ng posisyon ni Leia. Mula sa pagiging janitress, ay isa na siyang ginagalang na miyembro ng Board of Directors. At hindi dahil sa koneksyon kay Elijah, kundi dahil sa mga inilahad niyang makabagong sistema sa operasyon na nakatulong sa pagtaas ng kita ng kumpanya. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, nanatili siyang mapagkumbaba. Tuloy pa rin siya sa pag-uwi sakay ng jeep, kasama pa rin sa hapagkainan ang kanyang ina at si Junjun. At wala pa ring nababago sa kanyang pananamit maliban na lang sa pagiging mas maayos at mas profesional ito sa tuwing may mga meeting. Isang araw, naganap ang pinakahihintay na selebrasyon ng 50th anniversary ng kumpanya ni Elijah. Magarbong event ito na ginanap sa isang sikat na convention center, dinaluhan ng mga kilalang negosyante, politiko at mga dating empleyado ng kumpanya. Isa ito sa mga pinakamalaking event na pinaghandaang mabuti at isa sa mga highlight ng gabi ay ang pagbibigay ng parangal sa mga empleyadong may kontribusyong hindi matatawaran sa tagumpay ng korporasyon. Isang sorpresa ang sumunod. Tinawag ng host ang pangalan ni Leia upang tanggapin ang isang natatanging parangal, hindi dahil sa pagiging empleyado, kundi bilang taong nagpabago sa pananaw ng pamunuan sa kung sino ang tunay na mahalaga sa kumpanya. Si Leia Cruz, wika ng host, ay patunay na hindi kailangang mataas ang pinanggalingan para makapagbigay ng malaking pagbabago sa isang institusyon. Mula sa pagiging janitress, siya ngayon ay leader, innovator at inspirasyon ng lahat. Tahimik na umakyat ng entablado si Leia, suot ang isang simpleng asul na bestida. Habang naglalakad ay tila bumagal ang paligid at halos lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ngunit wala siyang bakas ng payabangan sa kilos. Nandoon lamang ang dignidad ng isang babaeng pinanday ng pagsubok. "Hindi ko po ito inaasahan," panimula ni Leia sa kanyang speech. "Hindi ako sanay tumanggap ng gantimpala sa harap ng mga taong minsan kong pinangarap lang makasama. Pero ngayong nandito ako, gusto ko lang pong sabihin na lahat ng ipo, ang parangal, ang pagtingin niyo sa akin, ang respeto ay hindi para sa akin lang. Para ito sa lahat ng tao na piniling lumaban kahit ilang beses silang ibinagsak ng mundo." Mula sa ibaba ng entablado ay kitang-kita ang kislap ng mga mata ni Elijah habang pinapanood si Leia. May halong pagmamalaki at pagkabighani. Sa dami ng dumaan sa buhay niya, modelo, mayayamang babae, anak ng mga politiko, ngayon lang siya humanga ng ganito sa isang tulad ni Leia. Matapos ang talumpati ay biglang inagaw ni Elijah ang mikropono mula sa host. Tahimik ang lahat. Tila wala ni isang hininga ang lumalabas sa silid. Ngunit nang magsalita siya, walang halong pag-aalinlangan ang kanyang tinig. "Ngayong gabi,
Marami na tayong pinasalamatan, pero may isa akong hindi pa rin lubos na mapasalamatan. Ang taong hindi lang nagligtas sa kumpanya, kundi nagbukas sa akin ng bagong pananaw sa pagmamahal, sa buhay at sa katotohanan. Lumapit si Elijah kay Leah sa gitna ng entablado. Huminto siya sa harap ng dalaga at tiningnan ito sa mata. Hawak pa rin ang mikropono. Leah, minsan mong sinabing hindi mo gustong maging iba. Gusto mong manatiling ikaw. Ang Leah na nanay ni Junjun, anak ng isang labandera at janitress sa kumpanyang ito. Pero sa mata ko, ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Hindi bilang CEO kundi bilang Elijah, isang ordinaryong lalaking natutong magmahal sa isang babaeng may ekstraordinaryang puso. Lumuhod si Elijah sa harap ng libu-libong panauhin, may hawak na maliit na kahon. Leah Cruz, papayag ka bang maging asawa ko? Hindi dahil utang ko sa iyo ang tagumpay ng kumpanya, kundi dahil mahal kita. Buo, totoo at walang kondisyon. Bumagsak ang luha ni Leah, hindi dahil sa hiya o kaba, kundi dahil sa bigat ng damdaming matagal na niyang kinikimkim. Sa likod ng kanyang pangarap, ng pagiging ina, ng takot sa pag-ibig, naroon palang naghihintay si Elijah sa dulo ng bawat pagtitiis. Mahal din kita, Elijah. Mahina ngunit malinaw niyang sagot. At kung ang pagiging asawa mo ay nangangahulugang mamumuhay tayo ng may respeto, katapatan at pagmamahal. Oo, papayag ako. Nagpalakpakan ang buong hall. Maging si Don Amado ay napapangiti na lang sa gilid, habang ang ilang dating nangutya kay Leah ay tila hindi makapaniwala sa nasaksihan. Ilang buwan lang ang lumipas matapos nito, ginanap ang isang simpleng kasal sa isang simbahan sa Tagaytay. Hindi ito engrande, pero puno ito ng tunay na mga tao, kasama ang mga dating janitor, sekretarya, security guard at iba pang empleyado ng kumpanya. Saksi sila sa kasaysayan ng 2 taong pinagtagpo, hindi ng katangyarihan, kundi ng pagkakataon at pagmamalasakit. Sa harap ng altar, habang hawak ni Elijah ang kamay ni Leah, binigkas niya ang panata. Sa hirap at ginhawa, sa tagumpay at kabiguan, sa taas o sa lupa man tayo maglakad, ikaw lang ang pipiliin ko araw-araw. At sa likod ng simbahan, sa harap ng malawak na tanawin ng kabundukan at kalangitan, may isang batang masayang tumatakbo habang nakahawak sa palad ng matandang babae. Inay! Inay, tingnan niyo po si Mama! Ang ganda-ganda niya! Ngumiti si Aling Letty habang pinagmamasdan ang anak na minsang hinamak ng mundo, ngayoy pinagbubunyi ng lahat. Copy ends here.